Panimula, ang pangunahing tauhan natin ay isang batang malaya. Itinuturing niya ang kanyang sarili na may kakaibang pag-iisip na may libangan na magbasa ng encyclopedia ng mga mamamatay tao. Biglang may mga kaklase na nagsimulang mag-chat sa malapit, na nagpanting ang tenga niya sa ingay. Agad siyang tumayo, naglabas ng kutsilyo sa kanyang bulsa at ibinaba iyon. Pero syempre, imagination niya lang iyon. Palaging iniisip ni Ichikawa ang kanyang sarili bilang isang halimaw na uhaw sa dugo na mahilig pumatay, at ang taong pinakagusto niyang patayin ngayon ay isang batang babae na nagngangalang Yamada. Siya ang #1 beauty sa school at isa ring sikat na magazine model. Gusto lang ni Ichikawa na makita ang magandang mukha na nabaluktot sa paghihirap. Bigla naman siyang napangiti sa gulat. Nahuli niya itong palihim na nakatitig sa kanya. Agad naman siyang tumalikod. Nagmumura siya sa ilalim ng kanyang hininga. Desidido siya na pagsisihan niya ito dahil sa pangahas niyang titigan siya ng mga mata na iyon, para sa oras na maging bangkay na siya, ang magandang katawan ni Yamada ay pag-aari niyang mag-isa. Ito ang kaisipang lumilitaw sa isip ni Ichikawa tuwing gabi. Ang tanghalian ay laging maingay at mataong, kaya naman laging hinahanap ni Ichikawa ang sarili niyang tahimik na lihim na taguan, at ang lugar na iyon ay ang silid aklatan. Ngunit kakaiba, ngayon ay lumitaw si Yamada doon. Puno pa rin ang kanin ang bibig niya, pero sinubukan pa rin niyang magsalita. Halika na. Lunok muna bago magsalita. Tumango lang si Ichikawa bilang tugon, kahit hindi niya naintindihan ang sinabi nito. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto niya na ito ay isang magandang pagkakataon para patayin si Yamada. Pero kung iisipin, hindi pa rin siguro ito ang tamang panahon. Kaya nagpa siya si Ichikawa na magmasid ng kaunti pa. Katatapos lang niyang kumain ng rice ball, ngayon ay naglabas siya ng isang dambuhalang supot ng merienda na susunod na kakainin. Sa mukha na puno ng wagas na kaligayahan at kasiyahan, siya ay ngumunguya habang humihimbing ng isang himig at tinapik ang kanyang mga daliri sa mesa. Parang bakulaw lang, bahagyang namula ang mukha ni Ichikawa. Hindi niya maintindihan kung anong meron sa babaeng ito. Nagpa siya siyang pakalmahin ang sarili sa pamamagitan ng pagtingin sa Human Anatomy Diagram Book habang nag-iisip ng mga paraan para patayin siya. Ngunit hindi niya napigilan ang kanyang pag-uusisa nang makita niya si Yamada na naglalabas ng ilang mga papel para magtrabaho sa isang pagtatanghal ng sosyolohiya. Para sa ilang kadahilanan, hindi siya nag-abala sa paggawa ng isang magaspang na draft, kaya naubusan siya ng espasyo upang magsulat, ngunit ngayon ay mayroon siyang parehong nasisiyahang ekspresyon na parang walang mali. Iyan talaga ang nakakainis. Nang makitang naghahanap si Yamada ng box cutter, kusang dumukot si Ichikawa sa kanyang bulsa at inilabas ang kanyang kutsilyo. Ngunit bigla siyang natigilan, naisip sa sarili, kung ipahiram ko ito sa kanya, makikita akong isang weirdo na may dalang sandata. Ngunit sa pagtingin, talagang pinaplano ni Yamada na punitin ang papel gamit ang kanyang mga kamay. Nang walang ibang pagpipilian, nag-aatubili na inilabas ni Ichikawa ang kanyang kutsilyo at awkward na ibinigay sa kanya. Ang pagtanggap ng pasasalamat mula kay Yamada ay naging dahilan upang agad na namula ang mukha ni Ichikawa. Mabilis siyang umatras, sumisigaw sa loob. Sa ilang kadahilanan, ang pagkakita kay Yamada gamit ang kanyang kutsilyo ay nagbigay kay Ichikawa ng kakaibang pakiramdam sa kaibuturan nito. Sa sandaling tumunog ang lunch bell, hudyat ng pagtatapos ng break, bigla niyang inilagay ang kutsilyo sa kanyang pencil case at umalis. Paglabas pa lang niya ng pinto, hinarang siya ng matalik niyang kaibigan, pinagbibintangan siya. Palihim kang nagmemeryenda mag-isa, di ba? Agad na nagprotesta si Yamada. Hindi naman ako kumakain. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumakbo siya papunta kay Ichikawa. Nang mapagtantong may natitira pang mga mumo, mabilis niyang isinubo ang lahat sa kanyang bibig habang tinutulak ang walang laman na balot ng meryenda sa kamay ni Ichikawa. Kaya lang, matagumpay niyang naiwasang mahuli ng kaibigan. Ngayon pabalik sa silid, itatapon na sana ni Ichikawa ang balot sa basurahan, ngunit pagkatapos ay nag-atubili siya. Sa halip, hinawakan niya ito saglit, at ganoon din, ang sandata ni Ichikawa ay nanatili sa kamay ni Yamada sa isang buong araw. Kinaumagahan, pagdating niya sa klase, nakita niya ang kutsilyong nakalagay kaagad sa kanyang mesa. Bigla niyang napansin na mainit pa rin ito. Iniisip sa sarili, pinanghawakan ba niya ito buong gabi? Dapat ginawa niya ito para lang makasigurado na hindi ako magkakaroon ng pagkakataong kumilos. Ngunit may isa pang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Paano nalaman ni Yamada kung saan ako nakaupo sa klase? Ngayon ang araw para sa pagtatanghal ng grupo. Dahil masyadong magulo ang trabaho ni Yamada, isa sa kanyang mga kaibigan ang muling gumawa ng lahat. Nang marinig iyon, nakaramdam ng inis si Ichikawa.
Pinaghirapan niya ang pagtatanghal na iyon, ngunit naniniwala si Ichikawa na naiinggit lang ang babae sa kagandahan ni Yamada. Gayunpaman, ang katotohanan ay, ang gawa ni Yamada ay natatakpan pa rin ng mga mantsa ng tsokolate, kaya ang pagtatapon nito ay talagang tamang tawag, kahit na tila tinanggap niya ito ng may kagalakan. Nang oras na para mag-present, napansin ni Ichikawa na tuluyang nawalan ng sigla ang kanyang mukha. Gaya ng inaasahan, talagang nagmamalasakit si Yamada dito. Kahit na ang grupo ni Ichikawa ay nagtatanghal, patuloy siyang sumusulyap kay Yamada at nakita niyang naluluha na ito sa isang bagay na walang kabuluhan. Iniisip kung paano lumiwanag ang kanyang mukha habang ginagawa ang proyektong iyon, ipinakita nito na hindi niya ito basta-basta. Biglang may lumipad na helicopter. Na-curious ang buong klase at napalingon sa bintana, ngunit natakot si Ichikawa na mapansin ang bahid ng luha ni Yamada. Sa gulat, dali-dali niyang hinablot ang box cutter at hiniwa ang presentation ng sarili niyang grupo para lang ma-distract ang lahat, gamit ang excuse na tapos na silang mag-presentation. Ngunit nang tumalikod ito para tingnan siya, nakatitig lang siya sa helicopter kasama ang kanyang matalik na kaibigan, at hindi man lang siya umiiyak. Sa oras ng pahinga, nakaugalian na ni Yamada na umupo sa kandanggan ng kanyang munting matalik na kaibigan. Ngunit kapag pagkakataon na ng kanyang kaibigan na umupo kay Yamada, siya ay agad naiiyak sa sobrang bigat. Ang mga taong nanonood ng eksenang ito ay hindi maiwasang magkaroon ng ilang mga iniisip. Iniisip pa nga nila na ang kaibigan niya sa isang setting ng pelikula ay magiging boyfriend ni Yamada, na sa totoo lang ay walang hiya lang. Galit na galit si Ichikawa na gusto niyang patayin ang perverted idiot on the spot. Isang round-headed lang ang may bahagyang naiibang opinyon. Mas gusto niya ang mga babaeng may style na parang horror, kaya agad silang hinusgahan ng dalawang iyon na may kakaibang taste sa babae. Sa oras ng tanghalian, huminto si Ichikawa sa library at nagkataong nakasalubong niya si Yamada. Pero ngayon hindi lang siya. Nandoon din si Hara dahil may nagayos sa kanya na pumunta. Masayang inanyayahan ni Yamada si Hara na magmerienda kasama niya, ngunit nagdadayat si Hara dahil pakiramdam niya ay hindi maganda ang kanyang katawan sa paningin ng iba. Sa kabilang banda, kakainin ni Yamada ang anumang gusto niya nang walang anumang paghihigpit. Biglang pumasok si Kanzaki. Siya pala ang nagimbita kay Hara doon. Biglang naalala ni Ichikawa ang naunang pag-uusap at napagtanto niyang si Kanzaki ay malamang na nagbabalak na umamin. Gayunpaman, si Yamada ay masyadong malaya, hindi naiintindihan ang kapaligiran, at patuloy na nananatiling humahadlang sa mga bagay. Nang marinig niyang nag-uusap sila tungkol sa pagdidyeta, pinasigla siya ni Kanzaki. You see, ang cute-cute din ng mga chubby girls. Pero parang hindi pa rin kumbinsido si Horace kaya nagpatuloy siya. I really like chubby girls, kahit lagpas 100 kilo ang bigat nila, ayos lang. Sa puntong iyon, sa wakas ay natanto at naunawaan ni Yamada na siya ay isang third wheel. Nakatutok si Ichikawa sa panonood kaya hindi niya sinasadyang nahulog ang isang libro, na naakit ang atensyon ng lahat. Napasulyap si Yamada sa kanya at sinadyang umubo ng mahina. Naintindihan agad ni Ichikawa na sinenyasan siya nito na magpanggap na pusa. Nang walang ibang pagpipilian, nahihiya siyang ngumisi ng samantalahin ni Yamada ang pagkakataon at gumawa ng dahilan upang tingnan ang mga libro upang mabigyan ng privacy ang dalawa. Ngunit sa halip na umalis, nagtago siya at nanood kasama si Ichikawa. Hindi lang iyon, siya ay tanga. Anoto miyaw ulit para makasigurado. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sineryoso ito ni Kanzaki at Hara, na nagpatuloy sa kanilang dalawang pusang pagtatanghal, na lalong nagpatawa sa sitwasyon. Habang nagtatalo pa sila, tuwang-tuwa namang nakikinig ang dalawa sa labas. Hindi nila inaasahan na magiging maganda ang pag-unlad ng kapaligiran. Tuluyan nang umalis sina Kanzaki at Hara sa silid, masayang nag-uusap. Nakahinga ng maluwag si Yamada at nagpaalam kay Ichikawa. Noon lang siya nakaramdam ng hiya sa pagtulong sa kanya ngayong araw pagkatapos ng klase. Sa kanyang pag-uwi, dumaan si Ichikawa sa bookstore at biglang naalala na nabanggit ni Yamada na lumabas siya sa fashion publication ngayong buwan. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, ang kanyang kasalukuyang kasuotan ay tila hindi angkop para sa tindahan ng libro, kaya't nagpa siya siyang magpalit ng mas estilo bago pumasok sa loob. Matapos mahanap ang magazine na may larawan ni Yamada, nagulat si Ichikawa nang mapagtantong kararating lang niya. Mabilis siyang nagtago sa isang sulok para magmasid. Sa sandaling iyon, kinuha ng dalawang batang babae ang magazine para tingnan ito, ngunit sinadya ni Yamada na akitin ang atensyon, na parang gusto niyang ipakita na siya ang tao sa magazine. Nagdulot ito ng pagkataranta ng dalawang batang babae, nagpa siya na huwag bilhin ito, at umalis.
Sa katunayan, inilagay pa ni Yamada ang kanyang magazine sa harapan, pagkatapos ay naglabas ng panulat na tila naghihintay ng isang tao na humingi ng kanyang autograph. Gayunpaman, pagkatapos noon, maayos na ibinalik ng empleyado ng bookstore ang magazine sa orihinal nitong lugar, na naging sanhi ng pagkatalo niya. Nang makita ito, nagpa siya si Ichikawa na bilhin ang magazine, sinabi sa kanyang sarili na ito ay isang paraan para makabawi sa dalawang babae kanina. Kumuha din siya ng isang horror novel at umuwi, nagsimulang mag-flip dito. Nang maabot niya ang pahina kasama si Yamada, pinagmasdan niyang mabuti ang mga larawan niya, na parabang nakatingin siya sa isang hindi pamilyar na tao. Pagkatapos, itinapon niya ang magazine sa basurahan, ngunit makalipas ang ilang segundo, naisip niyang medyo sayang ang pagtatapon nito nang hindi binabasa, kaya kinuha ni Ichikawa ang magazine. Sa huli, ang magazine na iyon ang nagpapanatili sa kanya na gising buong magdamag, paikot-ikot. Kinaumagahan, habang nagbibisikleta siya papunta sa paaralan, natigilan si Ichikawa nang makita si Yamada na naglalakad papunta sa paaralan kasama ang isang lalaki, ngunit pagkatapos na isipin ito ay tila makatwiran. Malungkot siyang bumaba sa kanyang bisikleta at nilakad ito nang marating niya ang pulang ilaw. Pero habang papalapit siya, napagtanto niyang hindi pala sila magkakilala at sinusubukan lang ng lalaki na ligawan si Yamada. Sinadya man ito o sinasadya ni Yamada, pero nagkunwari siyang inosente, hindi raw niya alam kung ano ang social media. Sinabi pa niya na nakipag-usap siya sa kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng brainwave frequency, ibig sabihin ay nababasa nila ang iniisip ng isa't isa, ngunit hindi agad sumuko ang lalaki. Nanliligaw, alam mo ba kung ano ang iniisip ko ngayon? Agad namang sumagot si Yamada. Gusto mong kumain ng ice cream, tama ba? Napatawa siya nito, pero sa isip-isip niya, ang cute mo talaga. Gayunpaman, mukhang walang pakialam si Yamada, nagre-react lang siya kapag pinuri siya bilang nakakatawa. Parang gusto niya talaga kapag may tumatawag sa kanya na humorous. Naging mas matalik ang pag-uusap nila, dahilan para makaramdam ng kirot sa puso si Ichikawa sa bawat sandali. Tapos biglang, nagseryoso yung guy, tinanong agad yung line address ni Yamada. Hinawakan pa niya ang kamay nito at lumapit, nagdiin, na naging dahilan para makalayo siya. Ngunit nang hawakan ang kanyang kamay, wala siyang ibang nagawa kundi kunin ang kanyang telepono, tila handa nang makipagpalitan ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa kanya. Sinabi ni Ichikawa sa kanyang sarili na hindi ito mahalaga at dahan-daang nagsimulang maglakad palayo. Ngunit sa isang iglap, nagpasya siyang ilagay ang lahat ng kanyang lakas dito at malakas na nagpidal pasulong. At kaya tumama ang bisikleta sa bakod at diretsyong nahulog sa lawa. Dahil sa insidente, nakalimutan ni Yamada at ng lalaki ang tungkol sa pagpapalitan ng mga address ng linya habang mabilis silang sumugod para panoorin ang eksena. Sa kanilang pagtataka, nakita ng matalik na kaibigan ni Yamada na si Chihiro ang lahat. Agad niyang sinimulan na sabihin sa lahat na itinapon ni Ichikawa ang kanyang bisikleta sa lawa. Curious na tanong ni Yamada, bakit mo ginawa yon? Gumawa ng kwento si Ichikawa sa mismong lugar. Hindi sinasadyang natamaan ko ang gas sa halip na ang preno. Nang marinig iyon, tumawa si Yamada at nagsalita. Nakakatawa ka. Ang isang pangungusap lang na iyon ay Enoto ay naramdaman ni Ichikawa na ang kanyang puso ay ninakaw niya. Palaging inisip ni Ichikawa na ang kanyang misyon ay wakasan ang mundong ito na puno ng kasinungalingan, at ang silid-aklatan ang lugar kung saan nabuklad ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan. Ito ay malinaw na isang lugar na walang pinapayagang pumasok. Ngunit ang pinakamagandang babae sa paaralan, ang pinakagusto mong patayin, ay nakaupo ritong kumakain ng candy at umiindayog sa ritmo kasama niya. Bigla siyang tumayo, tila kailangan niya ng tubig para kainin ang candy, ngunit sa pag-aalalang baka may nakawin ang kanyang pagkain, agad niya itong tinakpan at tumakbo upang humanap ng tubig. Ilang sandali pa bago bumalik si Yamada. Tila nabuhusan siya ng tubig at tumakbo para kumuha pa. Dahil dito, medyo naghinala si Ichikawa. Oo naman, nang tingnan niyang mabuti, natuklasan niyang maraming tubig ang natapon ni Yamada sa sahig. Mabilis niyang sinimulan itong linisin, sa takot na baka tumama ang tubig sa mga libro. Kaya lang, bumalik si Yamada at sinabing, lilinisin ko ito mamaya. Pagkatapos ay tumakbo ulit siya para kumuha ng tubig. Napaisip si Ichikawa, bakit hindi na lang siya gumamit ng tasa sa halip na saluhin ang bawat patak. Kinakalkula niya na 3 minuto na lang ang natitira sa break sa home economics room. Kung saan ang mga tasa ay nasa itaas na palapag, medyo malayo. Sa huli, nagpasya siyang tumakbo pataas doon at kumuha ng tasa para kay Yamada, ngunit pagbalik niya sa ibaba, nakita niyang tapos na siya.
Ang candy pala, kapag hinaluan ng tubig, ay nagiba ang kulay at lasa nito, kaya mas lalong sumasarap ang paghahalo nito. Nakaramdam ng hiya si Ichikawa sa pagtakbo roon ng walang bayad, kaya nagbuhos na lang siya ng isang basong tubig at ininom ito. Sa susunod na pagkikita nila, sa hindi inaasahang pagkakataon ay binigay ni Yamada ang natitirang candy kahit tapos na ang break sa klase dahil sa sobrang init. Ang apat na grupo ni Yamada ay nagsalitan sa pagpapaypay sa isa't isa, ngunit ginawa ito ni Yamada ng sobrang kalahating puso na walang kahirap-hirap. Nagtataka si Ichikawa, ang dami niyang kaibigan, kaya bakit mag-isa siyang kumakain ng merienda? Baka naman may plano si Yamada na patayin ako. Sinusubukan ba niyang akitin ako sa library at pagkatapos ay tapusin ako? Ngunit sa sandaling iyon, dahil sa init, kinailangan ni Yamada na tanggalin ng bahagya ang kanyang shirt upang lumamig, na humantong sa mas madidilim na pag-iisip na pumasok sa isip ni Ichikawa. Biglang bumulong yung lalaking nakaupo sa likod niya. Dumating na ang pagkakataong masilap ang kanyang bra. Napatalon si Ichikawa sa gulat, sa pag-aakalang nababasa nila ang iniisip niya. Ang lalaki sa likod niya ay nagsimulang isagawa ang kanyang plano, nagkunwaring dumaan para sumilip. Desidido si Ichikawa na huwag niyang hayaang gawin iyon. Mabilis na nag-iisip, pumitik siya ng utility na kutsilyo sa sahig. Agad namang yumoko ang lalaki para kunin, tinitingnan pa kung may mga gasgas ang kutsilyo. Dahil doon, bumili si Ichikawa ng sapat na oras para ligtas na makaalis ang mga babae. Ang matalik na kaibigan ni Yamada na si Chihiro ay isang maliit na babae. Ngunit hindi niya pinabayaan si Yamada sa tuwing kailangan niyang buhatin siya sa kanyang likod. Ngunit nang si Yamada na ang magbuhat sa kanya, agad na tumanggi si Chihiro. Ngayon, nakilala muli ni Ichikawa si Yamada sa silid-aklatan. Nakatutok siya sa pag-iisip kung ano ang plano niya sa pagpatay nang bigla siyang nagulat. Sa sandaling magtama ang kanilang mga mata, hindi inaasahang nagsalita si Yamada. Pwede ko bang hiramin ang fan mo? Medyo nahiya si Ichikawa pero lumapit pa rin ito para iabot ito sa kanya. Biglang sinabi ni Yamada na mabango talaga ang fan na ito at saka inilapit sa kanyang ilong. Sinimangutan ito ni Yamada at saka sinenyasan si Ichikawa na lumapit at amuyin ito na ikinagulat niya. Naiwan na walang pagpipilian, kailangan niyang humakbang palapit, ang kanyang mukha ay nagiging maliwanag na pula at naamoy ito. Ngunit sa sandaling iyon, nahagip ng mata ni Ichikawa ang paningin ni Yamada na nakasuot ng panlangoy sa ilalim. Mabilis niyang iniwas ang mukha, ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kaibigan ni Yamada. Sa gulat, gumapang siya sa ilalim ng mesa at tinapik ang upuan, sumenyas. Umupo ka dito at takpan mo ako. Galit pala na hinahanap ni Chihiro si Yamada. Ang temperatura ng katawan ni Yamada ay masyadong malapit, na nagdulot ng isang bagay na tumaas kay Ichikawa, ngunit hindi ang uri ng fighting spirit. Ang problema ay sobrang tanga ni Yamada at hindi sinasadyang nauntog ang kanyang ulo sa mesa, na gumawa ng malakas na ingay. Tila may napagtanto si Chihiro, mabilis na umupo at nakipag-chat sa kanya, alam na hindi kapani-paniwalang masama ang gana ni Yamada. Nang bumisita siya sa bahay ni Chihiro, nagdahilan pa siya para pumunta sa banyo, pero sa totoo lang, sa harap mismo ng kwarto siya nagmeryenda. Gayunpaman, iyon mismo ang nagustuhan ni Chihiro sa kanya. Bukod dito, si Yamada ay napakabait na puso at may mahusay na pag-unawa sa fashion. Tila nagtagumpay ang diskarte na sadyang umakma upang ang sandata ay tumaas ng mag-isa. Hinawakan ni Yamada ang taido ni Ichikawa na nakakuha ng momentum para maupo, ngunit hindi niya alam na muntik mo na siyang kainin ng 3 mangkok ng kanin. Ngayon ay may tinatakpan pa ang kamay nito habang ang kabilang kamay naman ay nakalagay sa mismong lugar kung saan niya nahawakan. Pagkaalis nila ay nagmamadaling pumunta si Ichikawa sa banyo. Ngunit anuman ang nangyari doon, naiintindihan ng lahat. Ngayon ang cultural festival ng paaralan, at ang klase ni Ichikawa ay gumagawa ng haunted house. Ngayon ang pinakamahusay na paraan upang makayanan ang kaganapang ito ay tiyaking walang makakapansin sa iyong presensya. Pero biglang lumapit si Yamada at tinanong si Ichikawa, ang ganda talaga ng mga drawing mo no? Maaari ka bang gumuhit ng isang bagay para sa amin? Total, palagi kang gumuguhit ng mga katakot-takot na bagay sa bahay. Kaya pumayag si Ichikawa at in-edit pa ang drawing para magmukhang Bloomer. Ngunit sa sandaling iyon, ang nakapukaw ng kanyang pansin ay ang kaluluwa ni Hara, na ikinagulat niya. Ito ba ang tunay na pakikitungo? Kaya't sumandal siya para tingnan ng malapitan, ngunit nakalimutan niyang masyadong exposed ang mukha niya. Biglang lumabas si Yamada mula sa weld para takutin siya, dahilan para tumalon si Ichikawa na parang nalantad kay Hiro ang sarili niyang konsensya. Pinagalitan si Yamada,
na matatakot sa ganoong cute na takot. Matapos ang pagguhit at pagkulay, kinuha ni Ichikawa ang balde ng tubig para itapon, ngunit binasa ni Yamada ang nakasulat sa lapida at ito pala ang pangalan ng kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, binasa din ito ng isa pang kaibigan at sinunggaban si Ichikawa sa tumatawag, inakusahan siya. Ikaw ang sumulat nitong right one para mapabilib ang mga babae. Sa totoo lang ito ay sinulat ni Hara, ngunit natakot si Ichikawa na kung sasabihin niya ang totoo, ang mga babae ay magsisimulang magtalo sa isa't isa, kaya't siya ay nagpasya na sisihin. Maya-maya, bumalik si Hara at narinig niya ang kwento, inamin niyang ginawa niya ito dahil karaniwang mga apelyido lang ang naisulat niya. Binasa ito ng mabuti ng lahat at napagtanto nilang totoo ito, kaya nalutas ang isyu at kinailangan ni Hara na burahin ang lahat. Pagbalik sa kanyang trabaho, nagdodrawing si Ichikawa nang lumapit si Yamada na may pagsisisi. Iniyuko niya ang kanyang ulo para humingi ng tawad at saka umalis, dahilan para mamula si Ichikawa, hindi niya maintindihan ang nangyari. Maya-maya, pumunta siya sa library at nakakita ng isang pakete ng candy sa mesa. Dapat sa kanya, malamang nasa banyo. Ilang sandali pa, bumalik si Yamada upang tingnan ang pakete ng candy at nakitang nawawala ang isang piraso. Kaagad, tumakbo siya papunta kay Ichikawa para hawakan ang kamay nito para tingnan, ngunit nakalimutan lang pala ang candy sa kanyang bulsa. Gayunpaman, batay sa narinig ni Ichikawa kanina, ang ganitong paraan ng paghawak sa kamay mula sa itaas ay nangangahulugan na gusto niyang kontrolin at mas gusto niya ang pinakamataas na posisyon, iniisip na si Yamada ay maaaring maging isang taong ganoon. Kaya naman namula ang mukha niya at ibinaba niya ang ulo sa desk. Ngayon ay oras na para sa basketball class. Hinati ang klase sa mga grupo, bawat isa ay binubuo ng 5 tao. Si Ichikawa ay nakatayo ng malalim sa pag-iisip tungkol sa kanyang misyon na patayin si Yamada, ngunit ang imahe ng kanyang natutulog sa infirmary ay patuloy na lumilitaw sa kanyang ulo, na nakakagambala sa kanya. Dahil dito, natamaan siya ng bola. Galing pala kay Yamada ang hagis. Frustrated, medyo kalmado ang pakiramdam ni Ichikawa nang ibalik niya ang bola. Ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang nararamdaman sa loob niya sa sandaling iyon. Kakaibang emosyon ang nagsimulang sumakop sa kanyang isipan. Habang tahimik siyang nakaupo sa isang sulok na nanonood kay Yamada, napagtanto niyang nakatingin din ito sa kanya nang walang ingat. Natamaan siya ng isa pang bola sa mukha. Sa sandaling iyon, sigurado si Ichikawa na nagka-eye contact lang sila, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nasaktan talaga si Yamada sa banggaan. Naging sanhi ng pagdugo ng kanyang ilong. Tila hindi niya napigilan ang kanyang pagkabalisa, agad na tumakbo upang sundan ang guro at ang kanyang mga kaibigan sa infirmary. Doon, sa kanyang paanan, ang bakas ng dugo ni Yamada ay nagbabad sa lupa. Gayunpaman, hindi nang ahas si Ichikawa na direktang pumasok sa loob, ngunit gumapang sa ilalim ng kama upang palihim na magmasid. Sa sandaling iyon, nagsimulang umalis ang lahat sa silid upang maglinis at tulungan ang pamilya ni Yamada na sunduin siya. Sa isang kritikal na sitwasyon, kailangan niyang magtago pansamantala sa ilalim ng kama, at pagkatapos ay sinimulan niyang sisihin ang kanyang sarili. Bakit ko ba sila sinundan bigla dito? Ngayon, malakas ang pag-agos ng dugo ni Yamada, at kinabukasan ay may mahalagang photoshoot siya. Tawag ni Yamada sa kanyang ina, umiiyak ng malakas habang humihingi ng tawad. Habang pumapatak ang kanyang mga luha, hindi napigilan ni Ichikawa na umiyak din. Hindi niya maintindihan kung bakit siya na-move on. Sa sandaling iyon, aksidenteng nalaglag ni Yamada ang isang card. Tumingin si Ichikawa at laking gulat niya. Ang karakter na iginuhit ko ay maingat niyang iniingatan. Bumalik ang mga alaala ng mga panahong magkasama sila. Napagtanto ni Ichikawa na nahulog na siya kay Yamada. Habang nalulungkot ang klase dahil sa pangyayari, masayang pinupulot ni Edaki ang tuwalya ni Yamada na may bahid ng dugo. Galit na tumayo si Ichikawa, may sasabihin sana. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niyang may bahid din ng dugo sa kanyang kamiseta, at nang subukan niyang gumapang palabas ng silid, huminto siya, nagpas siyang umupo sa halip. Kinabukasan, bumalik si Yamada sa paaralan at tinanong ng maraming tao ang tungkol sa pinsala. Nagpasya si Chihiro na isulat ang dahilan ng kanyang pinsala sa mga bendahe ng mga tao na hindi nagtatanong. Simula kahapon, takot na takot si Yamada dahil nag-aalala siyang hindi gagaling ang sugat niya at umiyak na naman siya. Ang photoshoot na naka-schedule para sa araw na ito ay ipinagpaliban, na labis na ikinadismaya ng kanyang ina at manager. Pero sinisi siya ng mga tao. Grade 8 ka na at nasasaktan ka pa rin na parang bata. At iyon ang pinakamasakit kay Yamada. Sa katunayan, mas mature siya kaysa sa iba. Pagkatapos ng klase,
nakita ni Ichikawa si Yamada na nakatayo pa rin sa hagdan, umiiyak mag-isa, pinupunasan ang kanyang ilong ng lahat ng tissue na naiwan niya. Agad siyang tumakbo sa library, mabilis na naglagay ng 4 na pakete ng tissue sa mesa para malaya itong umiyak. Pero sa hindi inaasahan, ginamit niya ang tissue para punasan ang kanyang mga kamay pagkatapos kumain ng french fries. Pagkatapos kumain ng merienda, ngumiti siya, at iyon ang alam ni Yamada Ichikawa. Ngayon ay nagtataka si Ichikawa, anong ibig sabihin ni Blake? Sa tingin ko ito ay isang pangkalahatang pakiramdam lamang. Ibig sabihin lang ay hindi ko siya gusto, hindi naman sa gusto ko siyang makasama. Ang pag-ibig ay isang sakit ng puso, at sisirain nito ang iyong buhay, kaya ayaw niyang makisali. Sa oras ng tanghalian, nakita ni Ichikawa si Yamada na lihim na nagtatago ng isang carton ng gatas sa kanyang bag, na nagsisinungaling sa kanyang mga kaibigan na nainom na niya ito. Naisip ni Ichikawa na lihim siyang nag-iingat ng mga aso o pusa, ngunit hindi iyon. Nag-iipon pala siya ng gatas para dalhin sa library para gawing buju. Nang ibuhos na niya ito sa kahon ng gatas, agad na lumabas si Ichikawa para pigilan siya. Sabi niya may toro sa home economics room. Agad naman siyang tinanong ni Yamada na kunin ito at talagang tumakbo si Ichikawa para kunin ito. Pero lumalabas na nagbibiro lang siya at pagkatapos ay nagpa siya silang magsama. Sa daan, komento ni Ichikawa, gusto mo bang gumawa ng mga komplikadong crafts tulad ng candy na hinaluan ng tubig? Natawa siya. Nahilig ako sa pagluluto kamakailan, ang tawag sa pagluluto ng candy. Hindi ako makapaniwala sa iyo. Narating nila ang domestic science room, ngunit sa kasamaang palad, nakalock ang pinto. Tumalikod siya, balak niyang ibuhos ito sa carton ng gatas. Pagkatapos ay kailangan nilang pumunta sa laboratorio. Pinaalalahanan ni Yamada si Ichikawa na tumahimik dahil may tao sa katabing kwarto. Kaya't ibinuhos niya ang pagkain sa tasa, at maingat na inilagay ang bigat sa ibabaw upang sukatin ng eksakto ang antas ng tubig upang matulungan siyang ihalo ito. Ngunit nang mapagtanto niyang walang kutsarang hinahalo, hinawakan ni Yamada ang kamay ni Ichikawa, isinawsaw ito sa tasa at pinakain siya. Maganda ba? Tanong niya. Ang natitira ay isinubsob lang niya sa kanyang bibig. Tunay na isang taong mahilig sa pagkain. Maya-maya lang, may dumaan na teacher. Tumalon si Yamada, nabulunan, at ibinagsak ang tasa sa sahig. Nataranta si Ichikawa at nagpaliwanag. May naiwan po kami, sir. Ngunit nang yumuko siya para tingnan, napagtanto niyang kakaiba ang nakalimutang bagay na ito. Sa takot na baka iba ang intindi nito, nagpa siya siyang aminin na lang. Pagkain lang po ito, sir. Kaya pareho silang pinagalitan ng guro pabalik sa klase habang nasa duty. Napansin ni Ichikawa na buong araw ay may batang babae na patuloy na sumulyap kay Yamada. Biglang lumapit ang babaeng iyon, may sasabihin sana, ngunit ibinaba ni Yamada ang kanyang tuwalya sa unang palapag. Iginiit pa rin ni Zin na hindi iyon sinasadya, kahit na dumating si Serena para tanungin kung humingi ba ito ng tawad sa kanya. Binanggit niya iyon noong elementary, hindi naman ganito si Zen. Sumagot si Zen na si Serena ang nagbago, hindi siya, at lumayo. Noong break time sa library, napansin ni Serena na nandoon din si Zen, malamang para humingi ng tawad. Aalis na sana siya nang hindi inaasahan, tinawagan siya ni Yamada para magpakita ng photo op. Niyayapan niya silang dalawa na magpa-picture magkasama, kahit na gusto niya talaga. Tumanggi si Ichikawa sa sakit para maiwasan ang pagiging third wheel. Tumakbo siya palabas ng kwarto at hindi inaasahang nakasalubong niya si Serena, na kanina pa pala nanonood sa lahat. Hindi alam ni Yamada ang intensyon ni Zen, kaya bigla niya itong tinawagan para tingnan ang isang face-swapping app. Si Serena naman ay nakaramdam ng insecure sa pag-aakalang kapag nagpalit sila ng mukha ay mas malala ang itsura niya kaya nagpa-picture silang dalawa. Sinabi ni Yamada na maaari niyang gawing kakaiba ang kanyang mukha kung hindi dahil sa pinsala sa kanyang ilong. Sa puntong iyon, sa wakas ay humingi ng paumanhin si Zen sa pagtama ng bola sa mukha ni Serena. Nagulat si Yamada nang malaman ito ngayon, ngunit hindi niya sinisisi ang sinuman at kumuha pa siya ng ilang candy para ialay sa kanyang kaibigan. Nataranta, hindi niya sinasadyang nalaglag ang lahat ng candy. Tinulungan tuloy ni Serena na kunin, at parang nag-make-up na sila. Pagkaalis ni Yamada, humingi din ng tawad si Serena kay Zen dahil sa pagsabi niya sa kanya all these days. Kasabay nito, bumaling siya upang pasalamatan ang aming bidang lalaki, na ikinalito niya. Sa huli, ang lahat ay nag-aalala sa ilong ng isang modelong tulad ni Yamada, kahit na siya mismo ay walang pakialam dito. Kung nagkataon, nagkita sila sa harap ng isang convenience store. Mabilis na tumakbo si Yamada na pinupuri ang bagong kotse ni Ichikawa habang pakiramdam niya ay malapit na siyang matrigger.
Casual siyang humingi ng masasakyan, iniwan siyang naguguluhan. Habang siya ay nagtataka, si Yamada ay biglang naglabas ng 2 picos na agad na naputol ang isa sa kalahati, na naging dahilan upang hindi makapaniwala si Ichikawa sa kanyang buhay na ang isang babae ay talagang nakikibahagi sa kanya ng candy. Ngunit huwag kalimutan, ito ay si Yamada ang mahilig sa pagkain, kaya't bahagyang nakadikit sa takip sa kanya ang kanyang naibahagi. Sa daan upang dalhin si Yamada sa tindahan ng merienda, napagtanto ni Ichikawa na mas magaan siya kaysa sa inaakala niya. Ipinagtapat ni Yamada na aalis na siya sa basketball club dahil ang tagal niyang hindi nagpa-practice. Dahil alam niyang minsan na si Ichikawa sa data handle ng club, naisip niyang susubukan niyang bumisita doon, ngunit pagkatapos noon, natahimik siya dahil hindi siya magaling makipag-usap sa mga babae. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Ichikawa na sa tabi nila ay isang istasyon ng pulisya. Natakot siyang mahuli dahil sa pagpapasakay ng isang tao sa kanyang bisikleta at nag-aalala siyang kumalat ang impormasyong nakikipag-hangout si Yamada sa isang malungkot na lalaki, na naging dahilan upang huminto ito sa pagiging modelo. Sasabihin pa lang niya sa kanya na bumaba sa bike, biglang nagtanong si Yamada. Ang papiko ba ay mas may lasa ng kape o mas maasim? Nang sagutin niya na coffee-flavored, komento niya na siya ang tipo ng tao na takot sa pagbabago. Ang mga salitang iyon ay nagpalamig kay Ichikawa, kaya hindi niya pinansin ang lahat, nagpatuloy sa pagsakay. Nang maging berde ang ilaw pagkababa ng bike, tanong ni Yamada. Mabigat ba itong dinadala sa akin? Namula siya at sumagot ng hindi. Nakakagulat, binigyan niya siya ng papiko. Ito ay talagang isang kakaibang bagay. Pagkatapos ay kinuha ni Ichikawa ang takip, sinira ito sa kalahati, at ibinalik ito sa kanya, sinusubukang kumaway paalam. Kinabukasan, inanunsyo ng guro na may nakitang mga balot ng merienda sa basurahan ng library, na nagpapatunay na may mga estudyanteng lumabag sa mga patakaran. Samantala, ang salarin ay maingat na naglalaro ng mga pambura na parang estudyante sa elementarya. Oo naman, partikular na itinuro ng guro si Yamada. Mabilis niyang itinanggi. Wala akong itinapon sa basurahan, kaya hindi ako iyon. Ngunit agad siyang tinawag sa silid ng guro pagkatapos ng klase. Buti na lang at busy ang teacher kaya ipinagpaliban ang issue hanggang sa susunod na linggo. Gayunpaman, wala nang merienda para sa kanya, na nangangahulugang hindi na siya pupunta sa library. Medyo nadismaya si Ichikawa. Noong linggo, inimbitahan siya ng kanyang ate sa restaurant, kaya nawalan siya ng isang buong araw na pahinga. Sinabi niya sa sarili na kung may makakita sa kanya sa sitwasyong ito, mahihiya siya hanggang sa mamatay. Maya-maya lang, dumaan ang grupo ni Yamada at nakita niya ito. Sa sobrang kahihiyan ay gusto niyang itago sa kanyang pantalon. Nag-uusap silang tatlo kung paano sila madalas makipaglandian sa mga lansangan, ngunit niyugyug ni Yamada ang supot ng merienda ng manok kaya nalunod ng tunog ang kanilang pag-uusap. Hindi na siya nakapag-eavesdrop at higit pa doon ay kinukot siya ng kanyang ate na kumakain lang ng salad ng ganito. Lalago ka pa ba? Naikinahiya niya kaya lumayo na lang siya habang naghihintay ng bibilhin. Si Yamada ay hindi inaasahang lumapit sa kanya, agad siyang tinapik sa balikat at nagtanong, kasama mo ba si ate? Gusto pa niyang makipagkaibigan sa kanyang kapatid mula pa noong nag-iisang anak ito. Pagkatapos noon, tinanong ni Yamada kung ano ang balak niyang bilhin. Nang sinagot ni Ichikawa ang nanginginig na manok ay agad niya itong ginaya. Sa puntong ito, napansin niyang medyo mature ang outfit nito, pero wala pala itong dalang wallet si Yamada. Naghinala si Ichikawa na hindi siya pumunta rito para mamili. Sagot ni Yamada, balak ko sanang pumunta sa banyo, pero obvious naman na nasa taas ang banyo, tama. At kaya kinailangan niyang magpaalam sa kanya makalipas ang ilang segundo. Biglang napagtanto ni Ichikawa na bumaba siya dito para lang kausapin siya, pero sabi niya sa sarili niya ay hindi, malamang hindi lang alam ni Yamada kung saan ang banyo. At pagkatapos ay sa ilang kadahilanan, si Ichikawa ay bumili ng isa pang ice cream, na sinasabi sa kanyang sarili na hindi iyon dahil sa akala niya ay magugustuhan niya ito. Maya-maya lang, dumaan si Yamada. Nagdadalawang isip siya na may gustong sabihin pero hindi niya magawa. Sa isip niya, naisip niyang napakasarap ng pabango nito. Dumating ang unang araw ng linggo. Tumingin si Ichikawa sa teacher's room pero hindi niya nakita si Yamada. Maya-maya, bigla siyang nagpakita at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Mabilis na gumawa ng dahilan si Ichikawa, na sinasabing dumaan lang siya. Kung ganoon ang kaso, gusto ni Yamada na sumama siya sa kanya dahil natatakot talaga siya na magalit ang guro at ihampas niya ang mesa, na inakusahan siyang nagdadala ng merienda sa paaralan. Gayunpaman,
Bago natapos ng guro ang kanyang pangungusap, nagsalita si Ichikawa bilang pagtatanggol sa kanyang kaibigan. Gumamit siya ng matalas na pangangatwiran at argumento para patunayan na walang ginawang masama si Yamada. Pagkatapos, umalis siya na may dalang magagandang regalo. Sa kanyang pagtataka, tinapik siya ng homeroom teacher sa likod at pinuri, sinabing hindi pa niya nakitang magsalita si Ichikawa ng ganoon karami noon at tuwang-tuwa siyang nakatakas sa panganib. Masayang nagpasalamat sa kanya si Yamada, dahilan para mamula si Ichikawa. Nais niyang bigyan siya ng isang candy, iniabot ang kanyang kamay at sinabi sa kanya na pumili, ngunit malinaw na mayroon lamang isang candy sa kanyang kamay. Gayunpaman, pinili pa rin ni Ichikawa ang isa na hindi candy. Oo nga pala, sabi na rin ni Yamada simula ngayon, dapat na lang niya itong tawaging Yamada nang walang anumang honorifics. Ang pahayag na iyon ay naging mahirap na lahi ni Ichikawa, ngunit sinabi niya sa kanyang sarili na malamang na hindi ito nangangahulugan ng anumang espesyal. Ang paparating na Career Exploration Event ay ang paparating na Career Exploration Event, kung saan ang lahat ng mga estudyante ay hahatiin sa mga grupo upang bisitahin ang mga kumpanya at magsulat ng mga ulat. Nais ni Ichikawa na bisitahin ang mga lugar tulad ng Criminal Investigation Bureau o Forensic Institute, ngunit ang kanyang pinakamalaking problema ay kailangan niyang bumuo ng isang grupo ng 6 na tao na may katulad na interes. Sa kabutihang palad, inanyayahan siya ng grupong Adaki na sumali. Bagamat hindi siya kinikilig dito, mas mabuti na iyon kaysa wala. Gayunpaman, sa karagdagang pagsusuri, ang grupo ni Yamada ay nawawala rin ng 2 tao at ang grupo ni Hari ay pareho. Kaya't nagpa siya sina Adaki at Kanzaki na maghiwalay at mas naging saysay para sa kanila na sumali sa kanilang mga grupo. Nagtungo silang 4 sa grupo ni Yamada, ngunit sa sandaling makita niya si Adaki, agad siyang tumanggi, gusto na lamang niyang piliin sina Ichikawa at Kanzaki. Pagkatapos ay isiniwalat ni Adaki na gustong sumali ni Kanzaki sa grupo ni Hari, kaya mabilis siyang sinenyasan ni Kanzaki na tumahimik. Kung ganoon, pag-usapan nila kung sino ang pipiliin sa kanilang 4. Napaisip si Ichikawa sa sarili, walang paraan na mapipili ako. Pagkatapos ng diskusyon, si Adaki ang unang natanggal dahil walang gustong makasama siya sa kanilang grupo. Sumunod ay si Kanzaki, na may 3 pagpipilian, ngunit nagdadalawang isip siya. Ayaw niyang direktang sabihin na gusto niyang makasama si Hara. Naunawaan ni Yamada at gusto siyang tulungan, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin, kaya kailangan nilang humingi ng tulong kay Ichikawa. Sinabi niya na si Kanzaki ay napakasipag at may mataas na mga marka kaya mas bagay siya sa kabilang grupo, ngunit ang taong ito ay hindi sinasadyang nadulas ang isang bagay, na tila iniinsulto ang grupo ni Yamada sa pagiging pipi kahit na si Maika ay nasa ika-5 na pwesto sa buong baitang. Higit pa rito, sinamsam din ni Adaki at Oda ang pagkakataong sumali sa grupong ito dahil pareho silang masama sa pag-aaral, ngunit hindi sumuko si Ichikawa at ipinagmalaki ang kanyang pagsusulit sa agham kung saan nakakuha lamang siya ng 40 puntos upang patunayan na siya ay mas masama sa pag-aaral. Kaya si Ichikawa at Adaki ang napili para sa grupo. Gayunpaman, tila si Yamada lang ang nakaalam na nagsinungaling si Ichikawa tungkol sa kanyang score dahil alam niyang palagi itong nakakapuntos ng malapit sa perpektong marka. Ang usapan sa library, nakatayo sa silid-aklatan, naisip ni Ichikawa sa kanyang sarili. Iniisip ko kung matanto ni Yamada na gusto kong sumali sa grupo niya. Nang mga sandaling iyon, bigla niyang nakita sina Yamada at Hara na papasok. Sinubukan pa nga ni Yamada na hilahin ang kanyang kaibigan para magmerienda kasama niya, ngunit tumanggi si Hara dahil nagda-diet siya. Agad namang natuwa si Yamada dahil hindi na niya kailangan pang makisalo sa pagkain. Gayunpaman, nagtaka si Hara dahil minsang sinabi ni Kanzaki na gusto niya ang mga chubby figure, kung gayon bakit magde-diet. Pero hindi pa rin naniniwala si Hara, sa pag-aakalang mga cute na babae lang ang gusto niya, kaya pakiramdam niya ay wala na siyang pagkakataon. Ibinulong ni Hara na minsan na silang tumambay at namili ni Kanzaki, ngunit pagkatapos noon ay napasigaw siya ng malakas dahil sa sobrang excited niyang pag-usapan ang tungkol sa romantiko sa kanyang mga kaibigan. Si Yamada naman ay mahilig makinig sa mga kwento ng pag-ibig ng kanyang mga kaibigan ngunit hindi pa siya nagkaka-boyfriend. Nang marinig iyon, nakahinga ng maluwag si Ichikawa. Nang tanungin kung ano ang gusto niyang gawin kasama ang kanyang nobyo, sumagot si Yamada na gusto niyang umupo sa tabi ng isa't isa at magbahagi ng isang pares ng headphone at pagkatapos ay magpakuha ng larawan ng magkasama. Gayunpaman, dahil sa ugali na gawing mas slim ang kanyang mukha, umatras si Hara ng kinunan ng larawan. Nang maglaon, nang buksan niya ang larawang kakakuha lang nila, nagpanik si Hara,
sa pag-aakalang may multo sa likod ng bookshelf kaya nahuli si Ichikawa na nag-eavesdrop sa buong oras. Pero buti na lang, pareho silang nagtiwala na hindi siya magbubunyag ng kahit ano. Iniisip ni Haruo kung gaano katagal kayong magkasama dito. Nang makita ang awkward na ekspresyon ni Ichikawa habang nagpapaliwanag, tila maraming bagay ang hindi naintindihan ng kaibigan niya. Gusto lang ni Yamada na bumili ng pagkain. Bigla siyang hinamon niya, sa tingin mo gusto ko ng mint chocolate. Ngunit bago pa makasagot si Ichikawa, mabilis siyang nagtapos. Oras na, ito ay isang reflex test. Pagkasabi nun ay inabat niya kay Ichikawa ang isang ice cream bar. Mabilis niya itong tinanggap, at sa pagkakataong iyon, sigurado siyang may nakamamatay na karamdaman ng kanyang puso. At ang sakit na iyon ay nagkagusto kay Yamada. Gayunpaman, ilang hakbang pa lang, bigla siyang tinawag pabalik at sinabing, gusto ko talaga. Dahil sa pangungusap na iyon ay namula ang mukha ni Ichikawa. Para maiwasan ang hindi pagkakaintindihan, sumigaw siya, ibig mong sabihin gusto mo ng mint chocolate, di ba? Sa wakas, dumating na ang araw para sa career orientation trip. Habang naghihintay ang lahat sa pila, tumakbo si Yamada sa paligid para maghanap ng mga merienda. Ang kanyang kaibigan na si Shahiro ay kailangang sumunod ng malapit sa manager 24/7. Para naman sa pangunahing tauhan, hindi makausap ni Ichikawa ang mga babae, kaya si Edaki na lamang ang kanyang nakipag-chat. Ngunit ang lalaking ito ay patuloy lang na nagmamasid sa mga babae at nagsasabi ng mga bagay na pervert. Ang lugar na binisita ng grupo ngayon ay isang manga publishing company. Sinimulan ng lahat ang paglilibot mula sa opisina ng editor. Sinimulan ni Edaki ang pakikipag-usap kay Yamada sa pamamagitan ng pagtatanong, nagbabasa ka ba ng manga? Sumagot siya ng hindi, agad namang sumagot si Edaki. Ako rin. Ngunit biglang nakilala ni Yamada ang isa sa kanyang mga kasamahan na ang larawan ay nakapost sa board. Mabilis na nahuli si Edaki at sinabing, gustong-gusto ko siya, lalo na iyong malalaking melon. Ngunit ang tanging natanggap niya ay isang tingin ng panghahamak mula kay Yamada at isang padyak mula kay Chihiro. Pagkatapos noon, bumalik siya para makipag-usap sa dalawa pang babae. Ngunit sa pakikinig pa lamang, malinaw na kung gaano kaliit ang alam ng tatlong iyon tungkol sa manga. Susunod, ipinakita sa kanila ng kanilang gabay ang isang grupo ng mga cool na bagay, tulad ng mga orihinal na manuskrito ng isang serye ng Baki. Sa kaibuturan, gustong-gusto silang makita ni Ichikawa, pero syempre, hindi siya maglalakas loob na ipakita iyon. Napansin ito ni Yamada, kinuha niya ang kamay niya, hinila siya palapit, at sinabihan ng iba na tumabi. Naningkit ang mga mata ni Ichikawa habang nakatingin sa hindi kapanipaniwalang detalyadong ilustrasyon. Walang iniisip, lumingon siya kay Yamada at sinabi, hindi ba ito kamangha-mangha? Ang kanyang mga salita ay nagdulot sa kanya ng ganap na pagkatulala. Sa pagtatapos ng paglilibot, tinanong ng guide kung sino man ang may tanong, ngunit agad na binanggit ni Edaki ang isang bagay na baluktot, kaya hindi siya pinansin ng lahat. Sa sandaling iyon, 8 tao ang nagsisiksikan sa isang elevator, kaya medyo masikip ito. Bilang resulta, tumayo si Yamada malapit kay Ichikawa. Nasa harap niya mismo ang isang pares ng makalangit na pag-aari. Sa ibaba nito ay ang kanyang makinis at maputlang hita. Walang ideya si Ichikawa kung saan titingin, kaya nagpa siya siyang pumikit ng mariin. Gayunpaman, ang kanyang iba pang mga pandama ay gumagana pa rin ng maayos. Pinulot ng ilong niya ang pabango niya, sinasalubong ng tenga niya ang bawat hininga niya, at higit sa lahat, may gumising sa loob ng Excalibur. Sa wakas, nang makarating sila sa kanilang sahig, iminulat ni Ichikawa ang kanyang mga mata at nagulat siya. Nakaalis na ang iba, nakatayo pa rin si Yamada malapit sa kanya. Tila na-distract siya sa isang bagay na nakatawag sa kanyang atensyon, ngunit pagkatapos ay mabilis siyang umalis. Pagkatapos ng pag-uusap sa paglilibot, nang wala saan, nagtanong si Yamada. Nagbabasa ka ba ng maraming manga? Sagot ni Ichikawa, higit lang ng kaunti sa karaniwang tao. Nanatili itong nakatitig sa mga mata nito habang nakikinig sa kanya. Maglista ng ilang serye mula sa kumpanya ng pag-publish. Si Yamada, sa kabilang banda, ay nakabasa pa lamang ng isang serye. Nang malaman ni Yamada na hindi ito nabasa ni Ichikawa, niyaya niya itong hiramin ito minsan, pero sumimangot si Chihiro. Hindi ko akalain na mahilig siya sa mga cute na kwentong ganyan. Nagdahilan si Ichikawa sa banyo, galit na nag-iisip. Malamang sinasabi nila na ako ay isang malungkot na lalaki na lihim na nagustuhan ang mga cute na kwento. Ngunit pagkatapos ay muli siyang nag-isip. Ang Yamada na gusto ko ay hindi magsasabi ng ganoon. Pagkatapos, biglang napagtanto ng dalawa na nakaalis na ang iba.
Masyado silang nahuli sa kanilang pag-uusap kaya nakalimutan ni Yamada na ipaalam sa iba. Nagmamadali silang dalawa papunta sa istasyon ng tren, ngunit sa kasamaang palad, kakasara pa lang ng mga pinto ng tren at ito ay humiwalay. Ibinaba ni Yamada ang kanyang ulo bilang paumanhin, ngunit hindi siya sinisisi ni Ichikawa. Sa kabaligtaran, talagang kinikilig siya na mapag-isa sa kanyang crush. Ngunit nang makita niyang lumuluha na siya, agad niya itong tiniyak. Ang susunod na tren ay darating sa loob lamang ng 7 minuto, naisip niya sa sarili. Tiyak na nahihiya siyang mapag-isa sa isang tulad ko. Kaya pala siya umiiyak. Para maputol ang awkwardness, bumili si Ichikawa ng isang bote ng milk tea, saka namumula, inabot ito sa kanya. Mukhang nagulat si Yamada habang kinukuha sa kanya ang inumin. Sinabi ni Ichikawa na kasalanan ko ang pagpunta sa banyo. Kung noon ko lang sinabi ng malakas ang lahat, hindi sana ito mangyayari. Iniisip si Ichikawa na nakatayo sa gitna ng grupo, kumpiyansang ibinalita ang kanyang restroom break, si Yamada ay napatawa. Dumating ang susunod na tren, puno ng mga tao. Bahagyang humakbang pasulong si Ichikawa upang makahanap ng pwesto, ngunit hinila siya ni Yamada palapit. Paano kung maghiwalay ulit tayo? Napaisip si Ichikawa sa sarili. Kahanga-hanga ang paglalakbay na ito. Biglang kumapit ng mahigpit si Yamada sa kanyang backpack at bumulong, sa tingin mo ba nagde-date sina Hara at Kanzaki? Nagpatuloy siya, mukhang masaya ang pakikipag-date sa isang kaklase, lalo na kung ito ay sikreto. Tapos, out of nowhere, nagtanong siya, ikaw naman. Nagulat si Ichikawa, ngunit nakayanan lamang niya ang isang mahinang oo. Sa wakas, naabutan nilang dalawa ang grupo, at ngayon ay hawak ni Yamada ang isang pirasong pritong manok. Humingi ng paumanhin si Chihiro sa pagiging pinuno ng grupo, ngunit hindi napansin na naghiwalay na ang grupo. Hinila siya ni Yamada sa isang yakap at malumanay na tiniyak. Lahat ng tao nagkakamali, hindi mo naman kasalanan, mahal kong kaibigan. Kinabukasan sa bahay, patuloy na pinag-uusapan ni Ichikawa ang tungkol sa career exploration tour. Ungol ng kanyang ate, sinabi mo na sa akin kahapon. Nakikita kong gaano kakaiba ang pagkasabik ng iyong nakababatang kapatid. Tinapunan niya ito ng isang kahinahinalang sulyap. Sa kanyang pagpunta sa paaralan, sinabi ni Ichikawa sa kanyang sarili na ang paaralan ay hindi masaya para sa kanya, ngunit kapag naisip niya ang tungkol kay Yamada, hindi niya maiwasang magtaka. Dahil ba sa gusto ko siya? Habang tinutulak niya ang kanyang bike papunta sa gate ng school, napansin niyang nakatayo doon si Yamada. Sa pag-aakalang may hinihintay siya, tahimik itong lumagpas sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hinawakan ni Yamada ang kanyang bisikleta at bumati ng magandang umaga. Pagkatapos ay sabay silang naglakad papunta sa parking garage. Inilabas niya ang manga na binanggit niya kahapon at ibinigay kay Ichikawa. Sa kanyang pagtataka, seryoso si Yamada na ipahiram ito sa kanya. Ngunit mangyaring huwag masyadong excited, at aksidenteng nasira ang buong kwento habang sabay silang naglalakad papasok sa classroom, tanong ni Ichikawa. Hindi ka ba naghihintay ng isang tao? Natigilan si Yamada, medyo nag-alinlangan, ngunit pagkatapos ay dahan-daang umatras at tinungo ang gate ng paaralan. Sa pagtatapos ng araw, abala siya sa isang bagay at hindi makapunta sa library. Bumalik si Ichikawa sa kanyang karaniwang paraan ng pagre-relax, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, muling nagpakita si Yamada. Nagulat siya nang makita si Ichikawa na nakaupo sa isang bench. Naalala ko ang sinabi mo noon na mas mag-isip ka kapag nakatayo ka, diba? Napagtanto na hindi pa nababasa ni Ichikawa ang manga na ibinigay niya sa kanya, hinimok ni Yamada na magmadali at basahin ito. Hinawakan niya ang kanyang horror manga, ngunit dahil sa isang maling hakbang, nadulas siya at nahulog patungo kay Ichikawa. Nagkabanggaan sila at sa hindi sinasadyang pagtama ng steam bun nito sa mukha niya. Mabilis silang nagsorry sa isa't isa bago umalis, kumaway si Yamada. Tinawag ni Ichikawa si Yamada, pero makalipas ang ilang segundo ay naisip niya, teka, bakit ko siya tinawagan? Namumula, awkward niyang tanong, papasok ka ba sa school bukas? Tapos nagtaka agad bakit ko pa naitanong yun. Tumango si Yamada at sumagot, syempre, promise pupunta ako sa library. Ngayon ay napagtanto ni Ichikawa na talagang gusto niyang pumasok sa paaralan ng gabing iyon. Binuksan niya ang romance novel at nagtaka. Nagtataka ako kung paano niya nabasa ito. Sinubukan niyang magsinungaling sa iba't ibang posisyon upang makita kung alin ang may pinakamaraming kahulugan. Sa pag-iisip, naisip niya na dapat itong magbasa habang kumakain kinabukasan sa paaralan. Tanong ulit ni Yamada, nabasa mo na ba? Pero sa kasamaang palad, hindi pa siya nakakapag-focus kaya hindi pa rin niya ito binasa.
Ang eksenang iyon ay aksidenteng nasaksihan ni Adaki. Kahit sa klase, hindi siya makapag-concentrate. Umupo si Ichikawa sa may hagdan para magbasa, nagulat na lang ako nang biglang sumulpot si Adaki. Nagtataka, tanong ni Adaki, paano ka makikipag-usap ng natural kay Yamada? Napaisip si Ichikawa sa sarili. Tapos na, simula ngayon mapupuno na ng bullying ang buhay ko. Pero wala, gusto lang itanong ni Adaki, may gusto na ba siya? Sa pag-aakalang malapit ang dalawa, umaasa si Adaki na malalaman ni Ichikawa. Sumagot si Ichikawa ng hindi. Nakahinga ng maluwag si Adaki, saka nagtapat. Sa totoo lang, gusto ko si Yamada. Seryoso niyang sinabi, hindi dahil sa pagkahumaling, kundi dahil sa tunay na nararamdaman. Ang pag-amin na iyon ay nagpatigil kay Ichikawa. So ibig sabihin hindi ko talaga gusto si Yamada, ay isang pagnanais lamang. Ngunit nang simula ni Adaki na ilista ang mga bagay na nagustuhan niya kay Yamada, ang kanyang mukha, ang kanyang dibdib, ang kanyang mga binti, nakaramdam ng inis si Ichikawa. Kaya sa huli, ang hitsura niya lang ang gusto niya. Ngunit mas marami akong alam tungkol kay Yamada kaysa doon. Hindi niya maintindihan kung bakit naiinis siya sa tuwing may sinasabi ang mga lalaki tungkol sa kanya. Habang naglalakad siya papasok ng klase, nakita ni Ichikawa si Yamada na masayang nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan, at walang pakialam, ibinagsak niya ang sarili sa kanyang desk. Nang walang ibang pagpipilian, umupo si Ichikawa gaya ng dati. Ngunit pagkatapos ay casual niyang itinaas ang kanyang binti. Sa sandaling iyon, naging malinaw sa kanya ang lahat. Nakatingin lang din ako kay Yamada ng may pagnanasa. Hindi ko ba talaga siya gusto? Pero ngayon, gumuho ang mundo niya nang mag-post ng sign ang staff ng library sa entrance. Bawal kumain o uminom sa library. Nagtaka silang dalawa, may nang-aagaw ba? Paano nalantad ang kanilang maliliit na sesyon ng merienda? O baka may ibang salarin na nahuling kumakain doon nang hindi nila nalalaman? Ang tanging pagpipilian nila ay ang direktang magtanong sa mga tauhan ng aklatan, at nang makuha nila ang kanilang sagot na may nakitang balot ng candy sa loob, ang paputok na reaksyon ni Yamada ay agad na nagbigay ng tunay na salarin, ang likod ng kanyang upuan. Nakaramdam ng kirot sa dibdib si Ichikawa, dahil ngayon ang huling araw niya sa library. Sinabi niya sa sarili na ayos lang, nagkataon lang, wala nang iba pa. Pero sinong mag-aakala? Naglabas ng chocolate bar si Yamada at nagsimulang kumain na parang walang nangyari. Hindi talaga siya natuto ng leksyon. Sa sandaling iyon, biglang napansin ni Ichikawa na may nakatayo sa likod ng bookshelf. Ito ay walang iba kundi ang librarian at nasa kamay ni Yamada, isang piraso ng candy na malapit nang makapasok sa kanyang bibig. Ang sitwasyon ay kritikal. Nang hindi nag-iisip, tumayo si Ichikawa at hinawakan ang kamay niya. Ipinapalagay ng librarian na naglalandian lang sila kaya tahimik siyang lumayo habang nalilitong nakatitig sa kanya si Yamada. Mabilis na ipinaliwanag ni Ichikawa na ginawa lang niya iyon para lokohin ang guro, pero sayang, natunaw na ang tsokolate sa buong kamay niya. Agad siyang itinaboy ni Yamada, ngunit sa pagtalikod niya ay may narinig siyang slurping sound. Hindi niya pala ito kayang hayaang masayang, kaya dinilaan niya ito. Napailing na lang si Ichikawa at pinayuhan siyang ihinto ang kanyang mga gawi sa merienda. Inihanda na niya ang kanyang sarili para sa pagtatapos ng gawaing ito sa silid-aklatan, ngunit sa kanyang sorpresa, kinabukasan, bumalik si Yamada sa kanyang karaniwang pwesto. Sa pagkakataong ito, gumagawa na talaga siya ng takdang aralin. Oo, araling bahay, maliban sa kanyang kahulugan ng araling bahay ay kumakain lamang ng 2/3 ng karaniwang ginagawa niya, hindi ganap na huminto. Sa hindi malamang dahilan, natuwa si Ichikawa nang makita iyon. Ngayon nga pala, na-curious din siya kung sino ang nagtapon ng candy wrapper sa basurahan. Nang hindi nawawala, sinagot ka ni Yamada ng malinaw at nagsimulang isalaysay ang kwento. Noong isang araw, inabutan niya siya ng balat ng merienda, ngunit malinaw na hindi ito itinapon ni Ichikawa sa basurahan. Sa halip, binalot niya ito at iniuwi. Teka, nadulas lang ba siya? Nang gabing iyon, nakaupo si Ichikawa sa bahay at naghahanap ng pangalan ni Yamada online. Habang nagbabrowse sa kanyang mga larawan, hindi sinasadyang nakatagpo siya ng ilang nakakasakit na keyword. Nagalit ito sa kanya, ngunit ang mas ikinagulat niya ay lumabas talaga si Yamada sa ATV show, na ipinapalabas tuwing Martes ng 7 PM. Ayon, kupas na ngayong gabi. Kaya dali-dali siyang bumaba para buksan ang TV, pero gaya nga ng tanong ng ate niya. Ano ang pinapanood mo? Huli na, kaya wala siyang choice kundi magbenta pabalik sa kanyang silid. Kahit alam ni Ichikawa na gusto niya si Yamada, wala siyang balak makipag-date o maging boyfriend nito.
Ang lahat ay tila maayos sa paraang ito ay. Habang nag-gym class, nakadikit si Yamada sa likod niya. Sabi ni Ichikawa sa sarili niya, bilang lalaki, hindi ako matatalo. Gayunpaman, mas mabilis siyang tumakbo, mas mabilis siyang sumunod. Parang may gustong sabihin si Yamada, pero hindi niya maintindihan ang intensyon nito, kaya mas binilisan pa niya ang pagtakbo. Nang hubaran ni Yamada ang kanyang jacket para magpalamig, sa hindi malamang dahilan ay tila may pumasok na mahiwagang puwersa. Dahil dito, gusto ni Ichikawa na bumagal. Gusto niyang tingnan kung mabuting tao ba ito o hindi. Pinaalalahanan ni Ichikawa si Yamada na ang kanyang gym shirt ay nasa labas. Agad niyang hinila ang mga braso niya at tumalikod para ayusin ito. Kahit sobrang lamig ngayon, sinabi ng ating pangunahing tauhan sa kanyang sarili na hindi siya maaaring magsuot ng jacket dahil magmumukha siyang pervert. Biglang tinawag ng guro si Edaki para lumapit at lutasin ang isang problema. Napagtanto ni Ichikawa na kung tatayo si Edaki sa podium na nakatingin sa ibaba, makikita niya ang kanyang pangalan na nakaprint sa shirt ni Yamada. Walang iniisip, mabilis niyang itinaas ang kamay. Guro, gagawin ko ito. Hindi niya alam, ang aksyong ito ay hindi sinasadyang nagligtas sa buhay ni Edaki dahil hindi niya alam kung paano lutasin ang problema. Tumayo si Edaki sa podium, sinusubukang sumenyas kay Yamada na tumingin sa kanyang dibdib, ngunit tumingin lamang siya kay Ichikawa at ngumiti. Nakakadismaya iyon. Naisip pa ni Edaki na sinusubukan ni Ichikawa na kumilos ng cool pagkatapos matapos ang ehersisyo ngunit sa kasamaang palad ay mali itong ginagawa. Pinagtawanan ng buong klase si Ichikawa hanggang sa pakiramdam niya ay gumapang siya sa kanyang pantalon. Sa sandaling matapos ang klase, iniunat ni Yamada ang kanyang dibdib upang makapagpahinga, na nagparamdam kay Ichikawa ng matinding pressure. Palaging sinusubukan ni Ichikawa na humanap ng mga pagkakataon upang mapalapit sa kanya, ngunit sa oras ng tanghalian, sumama si Yamada sa kanyang mga kaibigan. Bigla naman itong sumenyas na sumama sa kanya sa infirmary. Napagtanto pala ni Yamada na isinuot niya ang kanyang kamiseta sa labas, kaya pumasok siya upang hubarin ito bago ibalik, at sinamantala pa niya ang pagkakataon na palihim na inamoy ito. Nagtataka si Yamada kung bakit walang suot na jacket si Ichikawa at hindi rin malamig. Mahinahon niyang sagot na wala siyang nararamdaman, ngunit sa pag-iisip mula sa klase hanggang sa tanghalian, ni minsan ay hindi niya tiningnan ang kanyang kamiseta. Kaya kailan niya nalaman na isinuot niya ito sa labas. Hindi naglakas loob si Ichikawa na mag-isip ng malalim, pagkatapos ay biglang napansin ang isang butil ng kanin na dumikit sa kanyang sando. Kaagad, inilihis niya ang atensyon sa pamamagitan ng pagmumungkahi na sukatin nila ang kanilang taas. Gayunpaman, ang tool sa pagsukat ng taas ay medyo nakakalito gamitin, at patuloy itong kinakausap ni Yamada. Pinipigilan ni Ichikawa ang kanyang hininga, hindi naglakas loob na huminga ng masyadong malakas, na para bang may hindi nakikitang puwersa na pumipigil sa kanya. Sa wakas, nagpa siya si Yamada na sukatin na lang ito gamit ang kanyang mga kamay. Dahil dito, bumagsak kaagad si Ichikawa. Nang turn na ni Yamada, kinailangan niyang tumayo sa upuan para sukatin ang kanyang taas at 1.72 metro. Gusto niyang isukat niya itong muli, ngunit matigas na tumanggi si Ichikawa. Nagpumiglas silang dalawa, at aksidenteng tumalon si Yamada sa gilid at natumba ang timbangan. Mabilis niyang tinakpan ito sa isang iglap, pagkatapos ay tinanong siya kung may nakita ba siya. Sumagot si Ichikawa na naniwala siya, ngunit mahigpit na tumanggi si Yamada na maniwala sa kanya, kaya lumabas ang lahat ng mga sikreto. Mula nang ma-realize na gusto niya si Yamada, walang nagbago kay Ichikawa dahil hindi niya alam na pinag-uusapan ng mga kaibigan niya kung paano gaganap si Yamada sa isang pelikula. Maging si Ichikawa ay napagtanto matapos marinig ang pangalan ng direktor at ang mga co-actors na ito ay isang pagkakataon sa pagbabago ng buhay para sa sinuman. Pero napansin niyang parang hindi masaya ang mukha ni Yamada. Siguro napipressure siya. Ngayon ang araw para sa pagbabago ng dagat at lahat ng mga estudyante ay kailangang gumuhit ng palabunutan. Para kay Ichikawa, ito ay isang kaganapan na nangangailangan ng pagdarasal sa mga Diyos para sa awa. Binuhat ni Yamada ang kanyang mesa at umupo malapit sa kanya, ngunit sa huli ay pinaghiwalay pa rin sila ng isang mesa, na talagang pumatay sa kanyang kalooban, lalo na't si Edaki ay umupo sa tabi niya habang ang binhing kasama ni Ichikawa ay si Hara. Ngunit isang malaking problema ang lumitaw. Masyadong matangkad si Yamada, at hindi niya makita ng malinaw ang board. Gayunpaman, mayroong isang bagay na mas nakakagambala. Napakahaba ng pilak mata niya. Habang palihim na nakatingin sa kanya, biglang lumingon si Yamada, ngumiti, at saka tumalikod. Gustong ipaliwanag ni Ichikawa na aksidente lang iyon.
Nakalimutan ni Adaki ang kanyang aklat-aralin sa panitikan. Agad siyang pinahiram ni Yamada ng kanyang libro para ibahagi. Ngunit ang aming lalaki ay hindi isang umatras. Mabilis siyang naglabas ng ibang libro mula sa mesa ni Adaki, ngunit kahit anong pilit niya, hindi pa rin nakikita ni Ichikawa ang board. Nang itagilid niya ang kanyang ulo para makita ang magandang tanawin, hindi sinasadyang napasandal siya kay Hara. Mabilis siyang humingi ng tawad, ngunit nilapit lang ni Hara ang mesa para makapagbahagi sila ng mga tala. Sa hindi malamang dahilan, umiwas ng tingin si Yamada, pagkatapos ay nagtatampo na nagtanong. Mukhang ang saya-saya mo, at saka siya tumalikod. Noong break, tinawagan ng kanyang mga kaibigan si Yamada, ngunit pinagalitan niya ito. Kayo na lang ang pumunta dito. Hindi talaga maintindihan ni Ichikawa. Hindi kaya nagalit siya dahil ayaw niyang sumali sa pelikula. Nawala sa isip, biglang nagtanong si Yamada. Nakakatuwang umupo sa tabi niya dahil napakaamo niya at madaling pakisamahan. Pagkatapos ay hininaan niya ang kanyang boses at idinagdag. At ang cute niya din. Namula si Ichikawa pagkatapos marinig iyon, ngunit sa susunod na klase, kay Yamada lang ang kanyang mga mata. Naisip niya na ang hitsura niya ngayon, nakaawang ang bibig sa gulat at dilat ang mga mata nito, tila natanggal siya sa kung ano. Sinadya ni Ichikawa na ipaliwanag na ito ay dahil nakaharang siya sa board, ngunit napagtanto niyang parang nanliligaw ang mga salita nito, kaya natigil siya, hindi na makapagsalita pa, at namula si Yamada habang nakatingin sa kanya. Sa wakas, pareho silang awkward na ibinaling ang kanilang mga ulo sa magkasalungat na direksyon. Sa sandaling iyon, lumapit si Horror upang ipahayag na hiniling niya sa guro na lumipat sa upuan ni Ichikawa upang mas makita niya ang board sa library. Nahulaan ni Ichikawa na maraming dapat ipag-alala si Yamada sa pelikula, ngunit bigla siyang lumiwanag na para bang hinihintay niyang magtanong ito tungkol sa kanyang papel. Nang tanungin niya kung anong papel ang ginagampanan niya, excited na ibinahagi ni Yamada na anak siya ng isang pulis na humahabol sa pangunahing karakter. Pero habang nagsasalita siya, parang mas masaya at masigla siya. Marahil ay walang sino man ang talagang nagmamalasakit sa kanyang papel noon. Nag-recite pa si Yamada ng isang linya mula sa pelikula para sa kanya. Nakakadiri ka talaga. Ang linyang ito ay parang direktang iniinsulto siya para magsanay ng mas mahusay. Iniharap niya ang mukha niya sa mukha niya at paulit-ulit na sinabi ang linya. Gayunpaman, dahil marami pa ring tao sa silid-aklatan, gusto ni Ichikawa na lumipat sa isang lugar na mas tahimik sa ilang kadahilanan. Dinala siya ni Yamada sa storage room kung saan silang dalawa lang. Napakasikip ng espasyo, na naging dahilan ng pagka-awkward ni Ichikawa. Sa pagsasalita tungkol sa petsa ng pagpapalabas ng pelikula, kasi simula pa lang nito sa paggawa ng pelikula, kaya malamang na mga 2 taon bago ito mag-premiere. Napaisip si Ichikawa sa kanyang sarili noon. Tapos iniisip ko kung magkakatuluyan pa ba kami noon. Biglang hininaan ni Yamada ang boses at nagtanong, pupuntahan mo ba ito? Sagot ni Ichikawa, hindi ko alam, pero kung kaya niya, siguradong manunood siya ulit. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Yamada sa pagkagulat, saka agad na iniwas ang mukha. Tinanong niya kung ano ang tungkol sa pagsasanay ng mga linya, ngunit ang sabi lamang niya, iyon ay higit pa sa sapat. Nang gabing iyon, tiniyak ni Ichikawa na panoorin ang palabas kasama si Yamada. Gayunpaman, kung minsan ay lumilitaw lamang ang kanyang mukha, minsan ay isang kuha lamang ito ng kanyang pagtingin sa isang tao o isang eksena kung saan napangiti siya sa ilang nakakalokong biro. Hindi man lang siya nakapasok sa frame dahil sa taas niya, kaya natapos ang programa nang hindi siya umimik. Kahit buong linggo siyang naghintay. Nang makita ito ni Ichikawa, nakaramdam siya ng ginhawa, para lang sisihin ang sarili sa pagkakaroon ng masamang pag-iisip. Kinabukasan sa klase, tinanong ni Yamada ang iba, may nanood ba sa akin sa programa kagabi? Ito ay lumabas na hindi siya naabala sa lahat at mas mapaglaro kaysa sa karaniwan. Ngayong araw, wala si Chihiro dahil sa sipon at halatang bigo si Yamada. Ito pala ay dahil walang natira sa kanya na mauupuan. Naisip ni Ichikawa sa kanyang sarili, kung ang grupong iyon ay mananatili sa bahay, kailangan pa ba niya ng ibang upuan? Bigla siyang nakarinig ng isang pop sound. Hinampas ni Yamada ang likod niya. Nagulat ito at napatalon siya. Nakaupo lang si Ichikawa at nagbilang ng mga numero para makalimutan ang eksenang hindi niya sinasadyang nakita. Pagkatapos ay lumipat ang mga babae sa pagdoodle sa board. Ilang sandali pa, burahin na sana ito ni Adaki dahil turn na niya sa duty ngayon, pero biglang gusto ni Ichikawa na burahin ito para sa kanya. Tila bahagi ng dahilan ay gusto niyang makita ng mas malinaw ang drawing na ginawa ni Yamada. Ngayon, bumalik si Chihiro sa paaralan.
Ipinagyayabang ni Yamada ang kanyang kaibigan na ang kanyang kamakailang mga marka sa pagsusulit ay higit sa average at nagawa na rin niya ang lahat ng kanyang takdang aralin. Kamakailan lang pala ay madalas siyang nakaupo sa library tuwing break time para gawin ang kanyang takdang aralin. Nang marinig na dinala rin ni Chihiro ang kanyang mga libro para pag-aralan at tinulungan siya ni Ichikawa sa mga aralin. Pinuri niya siya sa pagiging isang mahusay na guro, marahil salamat sa kanyang mga kasanayan sa Data Processing Club. Marami na pala ang napag-usapan ni Yamada tungkol kay Ichikawa sa kanyang mga kaibigan, tanong ni Chihiro. Hindi ka ba nakakaabala na ang kaibigan ko ay pumupunta dito araw-araw? Ang eccentric niya talaga. Ikinwento pa niya noong isang araw kung saan pumunta sila para bumili ng ice cream. Dahil puno ng iba pang mga bagay ang kanyang mga kamay, nagpa siya si Yamada na ihampas ang stick ng ice cream sa kanyang mukha. Sobrang nakakalito. Ngunit sa sandaling iyon, biglang napagtanto ni Chihiro na tumawa lang si Ichikawa. Agad na lumapit si Chihiro upang makita, ngunit mabilis siyang hinila ni Yamada dahil ilang beses na niya itong nakitang tumawa. Hindi lang iyon, napansin din ni Chihiro na casual na nagsasalita si Ichikawa, habang kadalasan ay nag-aalangan siya kapag nakikipag-usap sa mga babae. Pagkatapos ay dumating ang kakilakilabot na araw ng pagpupulong ng guro ng magulang. Bago ang anumang bagay, si Edaki ay napapagalitan na ng kanyang ina dahil sa kanyang mga marka sa pagsusulit. Sinusubukang iwasan ni Ichikawa ang kanyang ina hanggat maaari. Bigla niyang namalaya na nakaupo si Yamada sa tabi ng kanyang ina. Sa katunayan, parehong may mabait na puso ang mag-ina tulad ng isa't isa. Ang ina ni Yamada ay tila napakahigpit, na nagpapaalala sa kanya na bigyang pansin ang bawat maliit na bagay mula sa kanyang postura sa pag-upo at higit pa. Hindi man niya ito kayang pagtagalan, nang mapagtanto ni Yamada na ang nakaupo sa tabi niya ay ina ni Ichikawa, tuwang-tuwa siya. Inaasahan ng ina ni Ichikawa na maaaring kaibiganin ni Yamada ang kanyang anak, ngunit tila nahirapan ito sa ilang kadahilanan. Nagsimulang mautal si Yamada, hindi tulad ng dati kapag pinag-uusapan niya kung paano sila nag-usap ng marami ni Ichikawa. Nang malaman niya na kamakailan ay tila napakasaya ni Ichikawa na pumasok sa paaralan, parehong nagulat at natuwa si Yamada. Gusto niyang bigyan ng candy ang nanay ni Ichikawa, ngunit bilang kapalit, gusto rin siyang bigyan ni Yamada ng isa sa kanya, dahil mukhang hindi ito nagustuhan ng sarili niyang ina. Paliwanag ng nanay ni Ichikawa, ito ay isang throat lozenge lamang, kaya huwag mag-alala. Tila mahal na mahal ni Yamada ang ina ng kanyang kaibigan. Sa pagtatapos ng parent-teacher meeting, ito ang unang pagkakataon na tuwang-tuwa ang nanay ni Ichikawa dahil pinuri siya ng guro sa pagtataas ng kamay para sagutin ang mga tanong. Kamakailan, binanggit niya na binigyan siya ng isang magandang babae ng candy, ngunit nakalimutan niyang itanong ang kanyang pangalan. Agad na sinagot ni Ichikawa na si Yamada iyon, ngunit hindi niya alam na nasa likuran niya pala ito. Nagulat sa kanyang sinabi, agad na umalis si Yamada na pulang-pula ang mukha. Kinabukasan, pinuri ni Yamada ang ina ni Ichikawa, tinawag siyang cute, at tinanong kung ano ang karaniwang tawag mo sa iyong ina. Ngunit ang pagiging malapit sa kanya ng ganoon ay naging dahilan upang ang aming pangunahing karakter ay hindi makapag-focus sa pagsagot. Muli siyang tumayo, sinusubukang lumayo tulad ng dati. Sa sandaling ito, sinabi ni Jamwa na nagsimula si Chihiro ng mga karagdagang aralin sa bahay. Kaya imbes na tamad ka, mag-aral ka. Sa tono ng kaba, binuklat ni Ichikawa ang ilang pahina ng makapal niyang notebook at nagpatuloy. Lagi niya itong ginagamit para sukatin kung gaano ako katanga. Biglang napagtanto na si Ichikawa ay tumawa lang, si Yamada ay nakaramdam ng sobrang saya sa mesa. Sa sandaling iyon, mayroong isang candy mula kay Yamada, ngunit sa sandaling iyon ay lumitaw ang guro ng silid-aklatan at pinuri sila sa pag-aaral ng mabuti. Pinagpawisan si Ichikawa. Samantala, hindi pa rin namalayan ni Yamada ang nangyayari. Tahimik niyang tinapik ang balikat nito at ibinulong itago ang candy. Ngunit hindi niya inaasahan na ito ay labis na magugulat sa kanya na siya ay naging maliwanag na pula at pagkatapos ay tumama ang kanyang ulo sa lupa. Sa kabutihang palad, mabilis na naitago ng aming lalaki ang candy bago napansin ng guro. Ang aming pangunahing karakter ay hindi pa rin maintindihan kung ano ang nangyayari, hindi napagtanto na ito ay isang sensitibong lugar para kay Yamada. Sa pag-aakalang ito ay isang mahinang ambon, si Ichikawa sa kalokohan ay hindi nagdala ng payong, ngunit sa huli, ito ay naging isang malakas na ulan, na hindi sinasadyang nasalo ni Yamada sa daan. Sinabi niya, mukhang nagpalit na tayo ng pwesto this time ha. Sa isip ni Ichikawa, ang naiisip niya lang ay mukhang nakakadiri ako ngayon. Sa kanyang gulat, hinawakan ni Yamada Nada ang kanyang pisngi,
Ibinaling ang kanyang mukha sa kanya, nagkaroon siya ng ideya. Maglagay ng plastic bag sa ulo niya. Paano ka magiging tanga? Kung iyon ang kaso, uupo siya sa upuan ng bisikleta upang protektahan siya ng payong. Bagamat gustong-gusto niyang gawin ito, tinanggihan niya ito dahil natatakot siyang delikado ito at ayaw niyang malate siya. Nang makarating sila sa bahay, nakaramdam ng lamig, napagtanto ni Ichikawa na may naiwan si Yamada sa kanyang basket ng bisikleta. Ito ay isang pakete ng mga sanitary pad. Bigla niyang napagtanto na tila kailangan ito ni Yamada, kaya mabilis siyang sumakay pabalik sa kanya. Pagkakita pa lang niya ay tinawag niya agad ang pangalan niya at iniabot ang bag. Bilang tugon, kumuha si Yamada ng tuwalya at pinunasan ang kanyang ulo. Nagtataka siya kung bakit nagmamadaling ibalik sa akin ang bag na ito sa halip na ibigay na lang sa akin bukas. Naintindihan naman ni Yamada na nakita niya ang nasa loob ng bag at bumulong, hindi ito ang oras ko, ito ay para sa aking ina. Bago sila nagpaalam, nagtanong si Ichikawa, maayos ba ang takbo ng iyong trabaho? Ang tanong na ito ay nagpatigil sa iyo. Sa ilang pag-iisip sa kanyang isipan pag-uwi, nag-scroll saglit si Ichikawa sa mga larawan niya, pagkatapos ay dahan-daang nakatulog. Biglang nagising, napagtanto ni Ichikawa na nilalamig siya, kaya nagpa siya siyang laktawan ng paaralan ngayon, nagpaplanong mag-isa sa isang tahimik na araw sa bahay. Bigla siyang nakarinig ng katok sa pinto. Noong una ay balak niyang hindi ito pansinin, ngunit nang sumilip siya sa pintuan at nakita niya si Yamada ay agad itong sumugod para tawagan ito pabalik. Inabot niya sa kanya ang ice cream mula sa tanghalian sa paaralan at humingi ng paumanhin sa pagpapatayo ni Ichikawa sa ulan kahapon. Nagtaka siya, hindi ba malayo ang bahay mo dito? Pero ngumiti lang si Yamada at sinabing wala siyang pakialam kahit na nagpaalam na sila. Pagkatapos ng ilang segundong pag-iisip na gusto siyang imbitahan ni Ichikawa para uminom ng tsaa, masaya siyang pumayag. Ngayon ay hindi na siya mapakali sa kanyang crush na naruroon sa kanyang bahay, kaya't kapag nagbuhos siya ng tubig ay nawiwisik niya ito sa buong sarili, nag-aalala na baka mabaho siya. Nagpa siya siyang magpalit ng medyo bago, pumasok siya sa silid palitan. Ngunit unti-unting umikot ang kanyang ulo at pagkatapos ay bumagsak si Ichikawa sa sahig. Matapos maghintay ng ilang sandali at hindi siya makita, matapang na umakyat si Yamada sa kanyang silid. Nang makita ang eksenang nasa harapan niya, dali-dali siyang tumakbo papasok para tulungan siyang maupo sa kama, pagkatapos ay kinuha ang shirt nito at isinuot sa kanya. Sa kanyang pagkatulala, hindi maintindihan ni Ichikawa kung bakit nakatayo si Yamada nang napakalapit sa kanya hanggang sa hindi sinasadyang napasandal siya sa kanyang dibdib. Siguro ito na ang pinakatotoong panaginip na napanaginipan ko. Agad din siyang niyakap ni Yamada at ipinatong ang ulo nito sa kanya hanggang sa magising siya. Hinawakan ni Ichikawa ang kanyang kamay, tinatawag ang pangalan ni Yamada, ngunit sa kasamaang palad, ito ay ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Sa panahong ito, madilim na. Napansin ng ate niya ang isang garapon ng strawberry ice cream at isang note sa mesa sa sala. Magpagaling ka agad, ibig sabihin, hindi pa naginip ang pagbisita sa kanya ni Yamada ngayon. Biglang ngayon, awkwardly nagtanong si Yamada kung gumagamit ba si Ichikawa ng linya na nagpapaisip sa kanya na binubuli siya. Walang gana niyang sagot na ginamit niya ito ng konti na ikinatawa niya. Para kang nag-uusap tungkol sa inumin. Matapos mag-isip sandali, nakita niyang kawili-wili ang sticker na ito at gusto niyang ipadala ito sa kanya, ngunit tumanggi ang aming pangunahing karakter. Dahil dito ay nalulungkot siya. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-atake sa pamamagitan ng pagbanggit sa pangkat ng linya para sa klase, na nagtatanong kung may pangkat ng linya ang Data Handling Club. Sagot ni Ichikawa na hindi niya alam. Suggest ni Java tapos tanungin mo na lang sila. Gayunpaman, ang club ay medyo maliit, at ang kanyang kaibigan ay nasiraan ng loob, na malungkot na nakahiga sa mesa. Ngunit dumating ang huling araw ng paaralan, at tuluyan na niyang nakalimutan. Bukas na ang simula ng winter break, kaya gustong makipagkita ni Yamada sa isang lugar para bigyan siya ng libro. Inanyayahan siya ng kanyang mga kaibigan na tumambay, ngunit tumanggi siyang tapusin ang kanyang trabaho. Sa pagkakataong ito, gusto niyang makipagpalitan ng mga kontak sa linya kay Ichikawa. Namula lang ang bida namin. Pwede bang bigyan ako ng pag-asa sa sarili ko? Sa kalaunan, natanggap niya ang kanyang unang mensahe mula sa kanya. Tila nakahinga ng maluwag si Yamada, mukhang napakasaya ng mukha. Madilim na. Humingi ng tawad si Yamada sa ginawa niyang pagsama ni Ichikawa sa kanya buong araw. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na talagang nag-aalala siya tungkol sa araw na ito, ngunit hindi niya napansin, iniisip lamang niya ang tungkol sa kanyang sarili.
Lumapit siya pagkatapos at imbes na gamitin ako tulad ng nakagawian, sa pagkakataong ito ay ginamit ako ni Ichikawa sa mas casual na paraan. Nahihiya, sabi niya hindi ako yung tipong madaling lapitan, hindi rin ako yung tipong umiiwas sa pagtanggi sa iba. Kung hindi ko gusto ang isang bagay, sasabihin ko na lang na hindi ko gusto, at hindi ako magdadalawang isip na magsabi ng mga masasakit na salita tulad ng drop dead. Kaya gusto ko lang sabihin na sobrang saya ko. Inabutan siya ni Yamada ng tuwalya. At dahil ginamit niya ako sa mas casual na paraan, naiintindihan niya na nag-enjoy din si Ichikawa. Gabi na nang bumalik sila. Walang laman ang mga kalye, halos walang tao sa paligid. Magkahawak pa rin sila ng kamay, ni isa sa kanila ay walang gustong bumitaw. Dahan-dahan silang naglakad, sinusubukang paabain ng kaunti ang sandali. Paminsan-minsan ay hindi sinasadyang nagtagpo ang kanilang mga mata, at nagmamadali silang nag-iwas ng tingin, nahihiya. Si Ichikawa ay hindi na sumusunod sa likuran gaya ng dati, ngunit naglalakad sa tabi niya. Natatakot siyang baka mapansin ni Yamada ang kanyang nararamdaman. Sa wakas, nang makarating sila sa turning point, si Yamada na ang unang bumitaw sa kanyang kamay. Sinadya ni Ichikawa na batiin siya ng maligayang bagong taon, ngunit tumawa si Yamada, sinabing ilang araw pa ang natitira. Tumalikod sila at nagsimulang umalis, ngunit makalipas ang ilang segundo, tumalikod si Ichikawa. Biglang sumulpot si Yamada mula sa likod ng isang streetlight at sa boses ni Santa Claus ay binati niya ito ng maligayang Pasko. Hindi na mahalaga ang Holy Night, gusto na lang niyang ipagsigawan na gusto niya ito. Pag-uwi niya, niyaya siya ng kanyang kapatid na babae na pumunta sa dambana, ngunit tumanggi si Ichikawa, sinabing kailangan niya. Ibinalik niya ang ilang libro habang ginulo ang balak niyang ibigay. Nagulat siya nang makasalubong niya si Yamada, na nakasuot ng casual na damit pambahay, na naglalakad sa kanyang aso. Kahit na plano nilang magkita sa lugar na iyon, hindi niya akalain na mas maaga siyang makakabangga. Hindi niya maiwasang magkomento na talagang masama ang napiling pangalan ng aso ni Yamada. Tinanong niya kung pupunta siya sa dambana para sa bagong taon at sa hindi malamang dahilan ay sumagot siya. Sumama na ako sa pamilya ko. Tuwang-tuwa si Yamada sa narinig at gusto pa niyang mag-set up ng isa pang oras at lugar para magkita. Pumunta si Ichikawa sa dambana kasama ang kanyang pamilya. Ang plano niya ay humingi ng permiso na maghiwalay mamaya para makilala si Yamada gaya ng plano, pero kahit papaano ay kanina pa siya naghihintay sa harap niya na nakakaalam kung gaano katagal. Tanong ng ate niya, may boyfriend ba siya? Dahil bihis na bihis siya at patuloy na tinitignan ang sarili sa salamin at nagpractice ng ngiti, siguro nakatayo doon si Yamada na naghihintay sa taong mahal niya. Hindi nang ahas si Ichikawa na makipagkita sa kanyang kaibigan sa sandaling iyon, ngunit patuloy siyang tinutulak ng kanyang kapatid na babae patungo sa kanya, at napansin na siya ni Yamada. Agad siyang tumakbo, nagpakilala sa kanyang mga magulang, at nagtanong kung maaari siyang sumama sa kanila sa lugar ng pagdarasal. Hindi man lang nahawakan ni Ichikawa ang kanyang mga kamay dahil nasugatan siya. Nang makita ito, ipinatong ni Yamada ang kanyang kamay sa kanya, umaasang matutupad ang kanilang hiling. Naririnig ang kanyang mainit at mahinang pabulong na boses sa tabi ng kanyang tainga, halos hindi na mapigilan ng aming bida. Pagkatapos, nagpaalam na sila. Sumama si Ichikawa sa kanyang pamilya, ngunit pagkaraan ng ilang saglit na paglalakad, agad siyang hinila ng kanyang kapatid na babae, na hinabol ang babaeng iyon. Sa wakas, natagpuan nila si Yamada. Malakas niyang tinawag ang pangalan niya at nakita niyang may hawak itong isang bangkos ng fried chicken. Ang kanyang kapatid na babae, na napakatapang, ay nagyaya sa babae sa kanilang bahay, na nagpanik kay Ichikawa. Mabilis na nilunok ni Yamada ang isang pirasong manok at nagmamadaling pumayag. Ang kanyang kapatid na babae ay tila nabighani sa kanya, kaya siya ay nagtanong. Sinong hinihintay mo? Malabong sagot ni Yamada, walang nakakaalala na tila gusto niyang anyayahan si Ichikawa na kumain. Teka, ibig sabihin ba nito ay may pagkakataon ang aking nakababatang kapatid? Pagdating nila sa bahay, hinubad ni Yamada ang kanyang leather jacket, tumambad ang hugis aso na keychain. Nako, nagkaroon ng gulo noong isang araw na nagsinungaling si Ichikawa na nagsasabing isang pares lang ang binili niya sa kanyang kapatid na babae. Kung nakita niya ito ngayon, masisira ang lahat. Pagkapasok nila sa sala ay mabilis niyang tinakpan ng kamay ang keychain. Nakita ito ng kanyang kapatid na babae at naisip na ang kanyang nakababatang kapatid ay matapang at nagmamadali, ngunit sa huli, napansin lamang niya ang labis na malaking kaluluwa ni Yamada. Inanyayahan si Mata na kumain ng sopas, ngunit napahawak siya sa kanyang pisngi, na nagpaisip kay Ichikawa na talagang cute si Yamada. Gayunpaman,
Hindi lang iyon inisip ng kanyang ate, diretsyong sinabi nito ng malakas. Ang cute mo talaga, ang malupit. Tanong ng ate niya. I bet lahat ng tao tumatawag sa'yo cute, tama. Tumanggo si Yamada bilang pagsang-ayon, na halos mabulunan si Ichikawa. Tapos na-pressure siya sa isa pang tanong. Alam mo ba ang kanilang pangalan? Agad siyang nilangon ni Yamada, sabik na naghihintay ng sagot. Pagkatapos ng ilang sandali ng awkwardness, tahimik na bumulong si Ichikawa. Kotaro. Sa sobrang pressure niya, kaya lang niyang itulak palayo ang ate niya para takasan ang awkward na sitwasyon. Sumunod, napatingin ang lahat sa photo album. Ang kanyang kapatid na babae ay kumuha ng mga larawan ni Ichikawa noong siya ay bata para makita ni Yamada. Binuklat niya ang mga pahina, napabulalas kung gaano siya ka-cute, natinakpan niya ang kanyang mukha at napahiya. Noong elementarya, si Ichikawa ay nakaupo sa tabi ng kanyang mga kaibigan, ngunit sa gitnang paaralan, palagi siyang nakaupo sa tabi ng guro. Sa partikular, hindi siya kailanman lumahok sa anumang mga extracurricular na aktibidad, kaya walang mga larawang pang-alaala. Napasulyap si Yamada at nakitang hindi na komportable si Ichikawa. Noon lang ay biglang naalala ng ate niya na may balak pala siyang tumambay sa mga kaibigan niya kaya nagpaalam na siya sa kanilang dalawa. Kaya naman, naging maginhawa para kay Yamada na umuwi rin. Aalis na sana si Ichikawa sa pinto, hindi sinasadyang narinig niya ang kapatid na nagpasalamat kay Yamada. Salamat sa pagiging handa mong makipagkaibigan sa aking nakababatang kapatid. Agad namang tinanong ni Yamada kung pwede na niyang tawagan ang kanyang kapatid simula ngayon. Nang marinig ito, kapwa binaril ang kapatid at ang nakababatang kapatid. Maya-maya, nang bumalik sila sa pintuan ng bahay, napagtanto ni Yamada na may dala pang keychain si Ichikawa mula sa kanyang bag. Pumunta siya sa kusina para maghugas ng mga pinagkainan niya. Mula ngayon, silang dalawa na lang ang naiwan na magkasama. Kinuha ni Ichikawa ang mga album sa itaas para ilagay ang mga ito, ngunit sa ilang kadahilanan, sinundan siya ni Yamada. Bukod dito, casual siyang humiga sa kama na parang normal lang. Sa totoo lang, nakita na ni Yamada ang mga larawan ni Ichikawa noong elementarya. Siya ay nag-aral sa parehong paaralan kung saan si Chihiro, at si Yamada ay ipinakita ang mga larawan ng kanyang kaibigan. Ngayon, sa pag-iisip, naalala niya ang pangyayari kahapon, Ichi. Hindi sinasadyang may nagawa si Ikawa sa kanyang silid, kaya't nag-aalala siyang baka magtagal pa ang amoy. Sumilip siya sa basurahan at nakita niyang wala na itong laman. Anong stroke ng swerte? Sinadya pa ni Yamada na medyo tumabi, gusto siyang maupo sa tabi niya para makipag-usap. Sa istante ni Ichikawa ay maraming mga parangal mula sa mga paligsahan sa sanaysay at mga kompetisyon sa pananaliksik sa agham, at mayroon pa siyang pambansang premyo. Tila siya ay dating nasa tuktok ng kanyang mga nagawa, ngunit ngayon si Yamada ay hindi sinasadyang natisod sa isang file tungkol sa isang krimen sa pagpatay. Namula siya sa gulat, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tingin niya ay napakakot. Ito ang uri ng mga bagay na may kaugnayan sa sikolohiya na nagustuhan niya. Bumagsak siya sa kama, saka lumingon para magtanong. Gusto mo bang subukang basahin ang iyong isip? Ngunit nang hindi sinasadyang iwaksi niya ang kanyang kamay, kinuha niya ang isang magazine na nakatago sa ilalim ng kama. Agad na pinigilan ni Ichikawa ang kanyang kamay. Hindi niya magawang malaman ni Yamada. Bumili siya ng magazine na may larawan nito, ngunit naging pabaya siya, na lumikha ng isang tunay na awkward na sitwasyon. Magkaharap silang dalawa, sobrang lapit na pareho silang namula. Huminga ng malalim si Yamada, umiikot ang mga mata na parang hindi maintindihan ang nangyari. Sa wakas, mabilis niya itong itinulak, humihingi ng paumanhin sa labis na pagsalakay sa kanyang mga pribadong bagay. Pero sa hindi malamang dahilan, bago umalis, sinubukan pa rin ni Yamada na kunan ng litrato si Ichikawa noong bata pa siya. Ganun lang, mabilis siyang tumakbo pababa sa unang palapag, nangako sa susunod na ipapakita niya kay Ichikawa ang kanyang album na may pilyong ngiti sa kanyang mukha. Hindi ba't iniimbitahan siya ni Yamada sa kanyang bahay para tumambay? Biglang naalala ni Ichikawa ang kanilang pagtatapos sa elementarya, nang ang dalawang matalik na magkaibigan ay nangako na laging magkasama, kahit na hindi na sila mag-aaral. Pumayag naman siya, at iyon na pala ang huling pag-uusap nila. Pagpasok niya sa bagong paaralan, gusto siyang kausapin ng kanyang mga kaklase, ngunit nang makita nila si Ichikawa na nagbabasa ng file ng krimen, medyo natakot sila at iniwasan siya. Biglang umalis si Ichikawa, napagtantong panaginip lang ang lahat, ngunit may isang tanong pa rin na bumabagabag sa kanya, kailan niya ba tuluyang bibitawan ang lahat ng nakakatakot na bagay na ito? Sa totoo lang, may nakakaintindi sa kanya. Ang layunin ni Ichikawa ay hindi upang takutin ang iba,
ngunit ilantad ang lahat ng nasa loob ng kanyang puso. Dahil sa isang pinsala sa kanyang kamay, siya ay itinaboy ng kanyang ina sa paaralan sa kotse. Pero nakakagulat, biglang nagtago si Yamada sa likod ng sasakyan at tumalon para takutin siya. Matapos magpaalam sa kanyang ina at sa kapatid ng kanyang kaibigan, sinundan siya nito ng malapitan, pinagmamasdan siya. Hinahanap niya pala ang keychain na hugis aso. Kung iyon ang kaso, tiyak na itinago ito ni Ichikawa sa kanyang bag, kaya natapos ito ni Yamada sa kanyang leeg. Lumapit pa ito, marahang inayos ang botones nito para sa kanya. Pagkatapos, mabilis siyang tumalikod, sinusubukang itago ang kanyang ekspresyon. Biglang naalala ni Ichikawa ang sunod-sunod na alaala mula sa araw na tahimik niyang pinagmamasdan siya mula sa malayo sa klase hanggang sa unti-unting nagiging malapit. Parang kakaiba siya, isang taon na ang nakalipas ni ayaw niyang pumasok sa paaralan, laging naghahanap ng paraan para magsinungaling at maiwasan ang mga pangyayari sa paaralan. Ngunit ngayon ang mga bagay ay naiiba. Pagkaraan ng ilang sandali sa pagutol, sa wakas ay sinabi ni Ichikawa. Siguro dahil sa iyo, ngunit hindi sumang-ayon si Yamada. Sa halip, dapat mong pasalamatan ang iyong sarili. Kung hindi ka pumasok sa klase noong first place, hindi mo ako makakausap o ang iba pang mga kaibigan. Sa sandaling iyon, biglang nahulog ang mga libro ni Ichikawa sa kanyang bag. Binuhat sila ni Yamada para tulungan siya. Sa isip ni Ichikawa, sunod-sunod na pag-iisip ang sumabog at namula ang mukha niya. Biglang sumugod si Yamada at niyakap siya. Nahulog muli ang mga libro, ngunit wala siyang pakialam. Marahan niyang hinaplos ang ulo nito, pinalakas ang loob niya. Napagtanto ni Ichikawa na sinabi niya lang ang lahat ng iniisip niya. Ang kanyang kamay ay likas na pumulupot kay Yamada, yumakap sa likod nito. At pagkatapos ay nagsimulang umiyak si Ichikawa, salamat sa lahat. Nakatayo silang dalawa na magkayakap sa isang magandang sandali. Dahil dito, muntik na silang mahuli sa paaralan. Dumating na rin si Michael sa school at nakita niyang kakaiba ang kinikilos nilang dalawa, pero parang hindi niya namalayan ang nangyayari at tumakbo na lang siya nang hindi nagdalawang isip. Binigyan ni Yamada si Ichikawa ng isang pakete ng chips, ngunit nang buksan niya ito ay ang walang laman na balat. Biro lang, tilda. Binuksan niya ang isa niyang kamay, binigyan siya ng isang piraso ng candy. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.